Mateo, ang henyo. Credit to the author. M671 hanggang 80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Puting liwanag, dali umatras ka. Dahil sa kawalan ng oras para mag-isip ng malalim, biglang umatras si Mateo. Hindi rin mabagal ang reaksyon ni White Light, sinundan niya si Mateo at umatras. Napakalinaw, ang target ng taong iyon ay ang Asher Spirit Tree. Masyadong malakas ang lakas ng taong iyon. Hindi rin nangahas sina Ramon at ang iba pa na makipaglaban sa kanya, at pinili rin nilang sumuko ng paisa-isa. Sa harap ng Asher Spirit Tree, isang figure ang unti-unting lumitaw. Nang makita ni Ramon at ng iba pa ang pagdating, lubos na nagbago ang kanilang mga mukha. Hahaha. Ang hirap naman para sa iilan sa inyo. Hindi naman masama ang Reg Along ito. Tatanggapin ko na, sabi ng lalaki sabay tawa ng malakas. Torren. Napakasuklam-suklam mo. Nagngingit-ngit sa galit si Ramon. Ang dumating ay walang iba kundi ang pinuno ng angkan ng Thousand Mountain Great Rock Clan na si Torren. Ang lalaking ito ay talagang nagkukubli sa malapit sa buong oras. Matapos maghintay na magtagumpay silang lahat ni Mateo, sa kanya sinunggaban ang Asher Spirit Tree ng may kalakasang momentum na kasing lakas ng isang biglaang kulog na hindi nag-iwan ng oras para takpan ang mga tainga. Tuwang-tuwa si Torren habang sinasabi, kasuklam-suklam. Mga espiritual na bagay sa ilalim ng langit, naiintindihan naman ng mga nakatadhana. Malinaw na hindi kayo ang nakatadhana. Habang sinasabi niya ito, ang tingin niya ay tumingin kay Mateo at sinabing, "Nako, hindi mo talaga ako binaygo. Para talagang pigilan ang Asher Spirit Tree. Pero hindi mo akalain na ang mga kilos mo ay magiging damit pangkasal ng ibang tao, di ba?" Hahaha. Habang pinag-uusapan kung paano siya nasiyahan sa kanyang sarili, hindi napigilan ni Torren ang mapatawa ng malakas. Hindi maipaliwanag ang pangit ng kanilang mga ekspresyon kina Ramon at ng iba pa. Kapag napunta sa kamay ni Torren ang Asher Spirit Tree na ito, tiyak na mamamatay si Roldan. Ang kinalabasang ito ang hindi nila kayang tiisin. Hindi masyadong malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Mateo, ngunit mahinahon niyang tinanong, "Clanhead Torren, magandang tukana. Hinahangaan ka nitong si Crosswell. Paano mo nalaman na kaya kung pigilan ang Asher Spirit Tree?" Tuwang-tuwa na sinabi ni Torren, "Noong una ay hindi rin ako lubos na sigurado. Pero nagkataon lang ang tiyempo ng iyong paglitaw. Sa ngayon, pagdating sa Darkfin Tiger Clan, ang tanging layunin ay ang Asher Spirit Tree. Kahit na maliit ang iyong lakas, kaya mong gawing mahiwagang bagay ang isang bulok at tiyak na magkakaroon ka ng mga lugar na higit pa sa iba. Kaya naman, napagpasyahan kung subukan mo ito. Hindi ko inaasahan na talagang magtatagumpay ka. Kahit na hindi ka magtagumpay, hindi rin masama para sa akin na maging kanya ng Darkfin Tiger Clan." Hahaha. Maliwanag na matagal nang alam ni Torren ang mga aktibidad ng Darkfin Tiger Clan. Gayunpaman, nagkukunwari pa ring misteryoso ang Darkfin Tiger Clan. Isa lamang itong biro. Nakangiting sabi ni Mateo, "Mukhang pinapunto mo si Harem sa Darkfin Tiger Clan at tinugunan ang bawat kahilingan ko para mabawasan ang ating pagbabantay, di ba? At nitong ilang taon, matagal mo nang iniimbestigahan ang sitwasyon ng Tiger Clan ng malinaw sa dilim. Ang pagpapahinto sa mga sundalo at hindi pagkilos ay dahil hindi ka kumpiyansa na harapin ang Asher Spirit Tree, kaya gusto mong hayaan ang Tiger Clan na sumugod sa unahan para maging pakain ng kanyen." Malakas na tawa ni Torren, "Haha. Ang talino mo naman, tung batang to. Ang galing mo naman. Ang galing ng sinabi mo. Ang matandang to ay kasing sikat ni Roldan sa Dongming region na to. Paanong hindi ako makakatapat ni Ramon, tung hanggal na to?" Nagkunwari siyang matalino at gumamit ng lahat ng paraan para linlangin ang Rock Clan, at inakala pa niya maayos ang mga plano niya. Pero hindi niya alam na sinasalubong ko lang pala ang isang panlilinlang sa isa pa, hinahayaan ng Tiger Clan na maging scapegoat, yun lang. Pagkarinig sa mga salita ni Torren, ang ekspresyon ng mukha ni Ramon ay hindi maipaliwanag ang pangit. Sa loob ng 10 taon, wala siyang itinanggi na pagsisikap. Sino ang mag-aakala na sa huli, isa pala siyang payaso? Ngayong halos hindi na ito tuluyang magtagumpay, paano siya magiging karapat-dapat kay Clanhead Roldan? Kapag nakuha na ni Torren ang Asher Spirit Tree, tiyak na makakarating siya sa Tier 7. Sa oras na iyon, sino pa ang maaaring maging katapat niya sa buong rehiyon ng Dongming?
Nang maisip niya ito, balak pa nga ni Ramon na lumaban hanggang kamatayan. Kung ang huling resulta ay ang pagkawasak ng angkan ng tigre, kung gayon siya ang walang hanggang makasalanan ng buong Darkfin Tiger Clan. Tunay ngang kahanga-hanga si Torren, ang pinuno ng angkan. Talagang isinaalang-alang niya ang bawat posibleng posibilidad. Gayunpaman, ang maliit na buhay ni Yano, hindi kaya't wala kang pakialam. Madamdaming buntong hininga ni Mateo. Malamig na singgal ni Torren, basta't makakapasok ako sa tier 7, ano ang maituturing na halaga ng mga pinsala ni Yun-er? Isa pa, sa tingin mo ba ay nasa iyo pa rin ang responsibilidad sa ngayon? Nako, ibigay mo na ang mga gamot. Tumingin si Mateo kay Torren ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at sinabing, kung hindi ko sila ibibigay. Kung hindi mo sila ibibigay, hindi ka makakapagdasal para sa buhay ni makakahingi ng kamatayan. Pagbabante ni Torren. Ganoon na 'di ba? Mukhang kailangan ko ng sumuko kahit anong mangyari. Tama na ang kalokohan. Bilisan mo na. Mukhang walang magawa si Mateo at kumuha ng 2 gamot mula sa kanyang imbakan. Ang 2 natitirang tableta ang siyang gagamutin ni Yano. Nang makita ni Torren na sumuko si Mateo, hindi sinasadyang nagpakita ng mapang-asar ng ngiti ang kanyang mukha at iniabot ang kanyang kamay bilang paghahanda sa pagtanggap ng mga gamot. Itinaas ni Mateo ang kanyang kamay ngunit hindi niya itinapon ang mga medicinal pills. Biglang naikuyom ng kanyang kanang kamay ang kanyang kamao, hawak ang 2 medicinal pills sa gitna ng kanyang palad, at minasa ng ilang beses. Nakangiti si Mateo habang nakatingin kay Torren. Dahan-dahang ibinoko ang kanyang kamay, umihip ang mahinang hangin. Sumabay ang mga butil ng pulbos sa hangin. Sinira ni Mateo ang mga medicinal pills ng ganito lang. Nagiba ang ekspresyon ni Ramon at ng iba pa nang makita ang sitwasyon at palihim na naisip nila na may lakas nga ng loob si Mateo na hamanin si Torren sa oras na ito. Nawala ang ngiti sa mukha ni Torren. Ang kamay na nakaunat ay hindi maihahambing na nakakailang, nakakuyom na parang kamao, ipinapakita ang kanyang galit ngayon. Magaling na binata. Nangangahas ka bang lokohin ako? Nagngalit ang mga ngipin ni Torren habang sinasabi ito ng paunti-unti. Ngumiti si Mateo nang walang pakialam at sinabing, Lord, may problema ako, kaya akong kumbansihin ng katwiran pero hindi ng puwersa. Kung kakausapin mo ako ng maayos, baka ibigay ka lang ng Lord na ito kung sakaling maging masaya ang mood ko. Pero ang ugali mo ang dahilan kung bakit ako nadidismaya. Hahaha. Ang tagal na talaga mula nang may nangahas na magsalita sa pinuno ng angkan na ito ng ganito. Nako, ang galing mo. Dahil nang ahas kang sabihin iyan, malamang ay naiintindihan mo na kung ano ang mangyayari, di ba? Tumawa si Torren dahil sa matinding galit. Walang ekspresyon si Mateo habang sinasabi, pag-unawa. Anong pag-unawa? Limitado ang pag-unawa ng maliit na Panginoong ito at hindi niya maintindihan ang mga sinasabi mo. Hindi ko maintindihan, di ba? Kung gayon, ipapaintindi sa iyo ng pinuno ng angkan na ito ang tinatawag na pag-unawa ngayon din. Pagkatapos magsalita, ang buong aura ni Torren ay direktang tumaas sa tuktok, dumiretso kay Mateo sa paraang bumalot sa kalangitan at natakpan ang mundo. Ang Torren ay kasalukuyang galit na. Ang kagalakan ng pagkuha ng Asher Spirit Tree ay tuluyang nabura ng mga ginawa ni Mateo. Tumama ang palad niya kay Mateo. Kayang-kaya nitong pabagsakin ang mga bundok at baligtarin ang mga dagat sa buong proseso, na nagpapakita ng lakas ng isang peak tier 6 na demonyo. Hindi nagpigil si Torren sa paggalaw ng palad na ito. Gusto niyang durugin si Mateo, saka lang nito maaalis ang puot sa kanyang puso. Tungkol sa mga kilos ni Torren, tila hindi ito nakita ni Mateo at wala siyang balak na umiwas. Nang akmang sasampalin na ni Torren ang kanyang palad, biglang nanginig ang kanyang anit. Nanginig ang lahat ng butas sa kanyang katawan. Isang matinding panganib ang bumalot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, isang mas marahas na atake ang dumating kasabay ng isang alulong na tumutok sa gitna ng likod ni Torren. Kahit na nakatalikod si Torren sa atakeng ito, ramdam niya na ang atakeng ito ay talagang kayang magdulot ng nakamamatay na pinsala sa kanya. Mas mataas pa ang aura niya kaysa sa aura na iyon. Paano pa kaya nag-aalala si Torren na harapin si Mateo? Agad niyang itinulak ang kanyang Kunpang bloodline hanggang sa limitasyon, gusto niyang matanggap ang atakeng ito. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking inaasahan ni Torren ay ang kanyang bilis. Gusto niyang gamitin ang bilis para salubungin ang atakeng ito. Napakabilis ng atakeng iyon.
Dumating ito sa likod ni Torren sa isang kisap mata. Pero hindi masasabing hindi mabilis ang reaksyon ni Torren. Parang unti-unting nawala ang kanyang katawan mula sa kinaroroonan niya. Gayunpaman, sa oras na ito, isang kakaibang puwersa ang bigla na lamang sumalakay, at tuluyan nang natigilan si Torren ng ilang sandali. 672. Ugong. Sapat na ang maikling panahong ito. Sakto lang ang pagdating ng ataking iyon, tumama sa likod ni Torren. Sumura si Torren ng malaking subo ng dugo kasabay ng pag-ubo, ang kanyang figure ay lumilipad pasulong na parang saranggola na naputol ang tali. Pero hindi lumingon si Mateo para tingnan ang kawawang anyo ni Torren, bagkus ay tumingin siya sa figurang nakatayo sa tabi ng Asher Spirit Tree sa kasalukuyan. Nakatayo roon ang isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na may makapal na balbas sa mukha, mukhang kahanga-hanga. Hindi pa nakapagsasalita si Mateo nang sumigaw sa gulat si Ramon at ang iba pa. Kuya Roldan. Pinuno ng angkan na si Roldan. Panginoon Roldan. Ikaw. Ayos ka lang. Ang galing mo talaga. Ang matipunong lalaking ito na nasa katanghaliang gulang ay si Roldan pala ang pinuno ng angkan ng Darkfin Tiger Clan. Ito talaga ang sasamba na sumusunod sa Cicada, hindi namamalayan ang Oreo sa likuran. Hindi kailanman inakala ni Torren na si Roldan ay lilito dito na nasa maayos na kalagayan. Kung wala si Roldan, si Torren ang pinakamalakas na nabubuhay sa rehiyon ng Dongming. Sa 10 taon na ito, sa ilalim ng banayad na impluwensya, ganito ang pananaw ni Torren. Kung hindi para sa kapakanan ng pagkuha ng Asher Spirit Tree, paano siya matiyagang maghihintay hanggang ngayon? Sa ganitong paraan lang, hindi maiiwasan ang pagbaba ng pagbabantay ng isang tao sa mga iniisip ni Torren. Lalo na pagkatapos makuha ang Asher Spirit Tree, naging kampante si Torren sa tagumpay. Paano pa siya makakagawa ng anumang pag-iingat? Kaya naman, nagtagumpay ang palihim na pag-atake ni Roldan. Sa totoo lang, hindi rin ito maituturing na isang tagumpay. Kung wala ang huling bahagi ni Mateo doon, kahit na nasugatan si Torren, hindi rin sana ito magiging ganito kalala. Hindi na kinailangang lumingon pa si Mateo para tumingin at alam din niyang hindi magaan ang suntok na ito ni Roldan. Kahit hindi mamatay si Torren, hindi rin niya kayang gumapang gamit ang kanyang mga paa. Ang atake ng lalaking ito ay hindi isang ordinaryong uri ng walang awa. Siyempre, tungkol kay Torren, wala ring gaanong magandang impresyon si Mateo, at malinaw na wala siyang anumang awa sa kanya. Malamig na sabi ni Roldan, Ramon, ang hirap para sa iyo nitong mga nakaraang taon. Isang pangungusap lang, nagpatulo ng luha ni Ramon sa kanyang tumatandang mukha. Pakiramdam niya ay sulit ang lahat ng pagsisikap na ginugol nitong ilang taon. Sa lahat ng panahon, si Roldan ang espiritual na haligi ng Darkfin Tiger Clan. Kahit na wala siyang balita sa loob ng 10 taon, hindi rin nagbago ang puntong ito. Sa sandaling lumitaw siya, naramdaman ni Ramon na tuluyang natanggal ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Dahil si Roldan ang gulugad ng angkan ng tigre. Basta't maayos ang kalagayan ni Kuya Roldan, ano ang maituturing na paghihirap na ito? Naluluhang sabi ni Ramon. Binigyan siya ni Roldan ng isang nakapagpapatibay ng ngiti, ngunit ang tingin niya ay nakatuon kay Mateo. Talagang nakakatuwa. Napakaraming Tier 6 experts na naroon at hindi nila ako napansin. Ikaw, isang maliit na Tier 4 na martial artist, ay talagang nararamdaman mo ako. Tanong ni Roldan kay Mateo. Walang ekspresyon si Mateo at walang balak na sumagot. Lumakas din ang loob niya. Napakalinaw, kung pag-uusapan ang pinakamapanlinlang na tao, ito ay walang iba kundi si Roldan. Si Torren ay hindi isang individual na may hindi nararapat na reputasyon kundi ginampanan ni Roldan sa kanyang mga palad. Masyado siyang kulang sa kapangyarihan. Bukod pa rito, natuklasan ni Mateo na ang lakas ni Roldan ay tila mas mataas pa kay Torren. Naaabot na niya ang hangganan ng Tier 7. Sa ilalim ng mga pangyayari kung saan ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa kabilang panig at matiyagang naghintay sa buong oras hanggang ngayon, naghihintay kung kailan nasa pinakamababa na ang bantay ni Torren para gumawa ng aksyon, ang lalim ng kanyang mga pukana ay makikita sa isang sulyap. Sa ganoong tao, walang ibang nagawa si Mateo kundi mag-ingat. Siguro ay tumatawa at nakikipag-usap pa rin siya sa iyo kanina, at sa susunod na sandali, bigla na lang siyang gagawa ng isang nakamamatay na galaw.
Sa ganoong klaseng tao, hindi naramdaman ni Mateo na kayang siguruhin ng white light ang kanyang kaligtasan. Pero matagal nang natuklasan ni Mateo ang pag-iral ni Roldan. Hindi pinapansin ang kanyang makapangyarihang banal na kaluluwa dahil nasa ilalim siya ng Heartlight Monolith Heart Realm noon pa man, kaya naman kontrolado na niya ang lahat ng nasa paligid niya. Kahit na palihim na nagtago si Roldan na kahit si Torren ay hindi nahalata, matagal nang napapansin ni Mateo na mayroong isang napakalakas na nilalang sa paligid. Nang makita ang mapagbantay na anyo ni Mateo, ngumiti si Roldan at sinabing, "Relax ka lang ng kaunti. Hindi mo kailangang kabahan. Ikaw ang mabuting kapatid ng Tiger Lord, kaya natural lang na kaibigan ka rin ng aking Darkfin Tiger Clan. Ang makuha ang Asher Spirit Tree ngayon, lahat ng ito ay salamat din sa iyo." Ang ibig sabihin ng mga salita ni Roldan ay ang pagnanais na direktang kunin ang Asher Spirit Tree para sa kanyang sarili at wala siyang intensyong hingin ang opinyon ni Mateo. Hindi nagulat si Mateo. Matagal nang nagplano si Roldan. Hindi ba't ang layunin ay para sa kapakanan ng Asher Spirit Tree? Para sa kanya na ibigay ang Asher Spirit Tree ng walang pag-aalinlangan, malinaw na imposible iyon. Naku, curious talaga ako. Ayon sa description ni Ramon, dapat ay tinamaan ka na ng Trachela Soul Poison noong mga oras na iyon. Pero kung titingnan ang iyong hitsura, hindi lang hindi humina ang iyong banal na kaluluwa, kundi mas lalong lumakas pa ang iyong lakas. Maaari ka bang nagtanghal lamang para makita ng iyong mga kamag-anak noon, at ang layunin ay idamay si Torren sa loob para hayaan siyang manguna sa pag-atake para sa iyo? Biglang ngumiti si Mateo at sinabi. Hindi gaanong nagulat si Roldan nang marinig iyon. Ngunit isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. May ilang nakatagong motibo ang sinabi ni Mateo. Malinaw na ang mga ito ay naglalayong sirain ang relasyon niya at ng kanyang mga kamag-anak. Tunay nga, matapos marinig ni Ramon at ng iba pa ang mga salita ni Mateo, nagbago ang kanilang mga mukha, na nagpapakita ng isang komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kalahating tama lang ang mga sinabi mo. Plano kong ang pangunahan si Torren sa pag-atake para sa akin. Pero tinamaan din ako ng Trachela Soul Poison noon. Hindi ko lang inaasahan na hindi lang ako nakayanan, kundi mas lumakas pa ang lakas ko dahil sa pag-uusig ng Trachela Soul Poison. Tumagal ang prosesong ito ng halos 4 na taon. Sa 4 na taong ito, araw-araw kong dinaranas ang matinding paghihirap ng banal na kaluluwa. Masasabing mga araw ito ng kadiliman na walang araw, paliwanag ni Roldan. Nang marinig ang paliwanag ni Roldan, agad na nagpakita ng ginhawa sina Ramon at ang iba pa. Pinuno ng angkan na si Roldan, kaming lahat ang walang kakayahan at walang paraan para tulungan ka. Oo. Gumamit kami ng 10 taon para ibagsak ang Wood Spirit Dragon Imprisoning Array. Hindi namin inaasahan na sa huli, hindi pa rin kami ang katapat ng Asher Spirit Tree. Kuya Roldan, ako. Pagkatapos ng sunod-sunod na salita, lubos na kinundena ni Ramon at ng iba pa ang kanilang mga sarili. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, hindi niya napigil ang mapangiti ng malamig sa kanyang puso. Ang mga paraan ng lalaking ito para makuha ang puso ng mga tao ay hindi inaasahang kahanga-hanga. Hindi lang talaga maniniwala si Mateo sa mga sinabi ni Roldan kahit pabugbugin siya hanggang mamatay. Maaaring totoo na si Roldan ay tinamaan ng lason. Ngunit tiyak na hindi ito kasing lala ng inaakala. Ang husay ng Trachela Soul Poison na si Mateo ay kitang-kita. Kahit na si Roldan ay isang tier 6 na powerhouse, kung siya ay lubusang malason, hindi rin siya makakatagal. 4 na taon na namumuhay sa dilim ng walang liwanag, ang mga salitang ito ay tanging panloloko lamang kay Ramon, sa mga walang muwang na baguhang ito. Ang tanging paliwanag ay hindi malalim ang nalasan kay Roldan. Kahit na malakas ang kaunting Trachela Soul Poison, ang pagsulong ni Roldan ng isang hakbang dahil sa puntong ito ng pagbabago ay isang bagay na nangyari ng walang dagdag na pagsisikap. Kung totoo nga ang sinabi niya, matagal na sanay na pahadjejek si Roldan. Pero hindi plinano ni Mateo na ilantad si Roldan. Dahil alam niyang wala itong kahulugan. Ang paghahasik ng alita na ginamit niya ngayon lang, ang layunin ay tingnan lamang ang karakter ni Roldan. Gaya ng inaasahan, napaka-ipokrito. Hindi mahalaga. Maganda na ang nagawa ninyo. Dahil sa inyong pagsusumikap nitong mga nakaraang taon, naipakita ko na ang lahat. Maraming salamat talaga sa lahat. Sige, hindi ito ang tamang lugar para mag-usap.
Mag-usap tayo ulit pagkatapos nating bumalik sa angkan. Gaya ng sinabi ni Roldan, malapit na sana niyang kunin ang Azure Spirit Tree. Pero bigla na lang sumigaw si Mateo, wala talagang galang ang pinuno ng angkan na si Roldan. Matagal na kaming may kasunduan ni Ramon. Akin ang Azure Spirit Tree na ito. Huwag mong sabihin na hindi mo alam ang kasunduang ito. 673. Isang pangungusap lang, at ang kanina lang hamupa na kapaligiran ay agad na naging mapanganib na pagsabog muli. Masasabing tumatama ang mga salita ni Mateo sa masakit na bahagi. Para kay Mateo, ang Azure Spirit Tree ang bagay na naging iligtas buhay ni Megan. Desidido na siyang gawin iyon. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, nanlamig ang ekspresyon ng mukha ni Roldan. Binata, nabigyan nakita ng daan palabas. Tinatanggihan mo ba ang mukha kapag ibinigay ito rito? Malamig na sabi ni Roldan. Sabi ni Mateo nang may malamig na ngiti, hey, binigyan mo ba ako ng daan palabas? Ang ibig sabihin ba ng pinuno ng angkan na si Roldan ay ang sumuway sa kasunduan? Paano kung hindi sumunod sa kasunduan? Hindi rin si Ramon ang pinuno ng angkan. Natural lang na hindi kasama ang kasunduan niya sa iyo. Bukod pa rito, ang oras at lakas paggawa na ginugol ng aking Darkfin Tiger Clan para sa Azure Spirit Tree ay hindi na masukat. Anong karapatan mong hingin para sa Azure Spirit Tree? Sa tabi ni White Light, hindi na niya kayang makinig pa. Pinagalitan niya ito, Roldan, wala ka talagang hiya. Sasabihin ko sa iyo kung anong karapatan ng kuya ko na humingi ng Azure Spirit Tree. Kung hindi kikilos ang kuya ko, kalimutan mo na ang 10 taon mong paghahanda, kahit na 100 taon kang paghahanda, makakalimutan mo rin ang pagsupil sa Azure Spirit Tree. Isang pangungusap, sinabi hanggang sa nawala ng masabi si Roldan. Nangahas siyang mangikil sa Azure Spirit Tree at umaasa pa rin na makapangyarihan ang kanyang lakas sa huli, at pakiramdam niya ay hindi naglakas loob si Mateo na gumawa ng kahit anong ingay. Pero, nang makarinig si Mateo ng kahit anong tunog, wala nang saysay ang kanyang pag-iisip. Ang dahilan ay katulad ng sinabi ni White Light. Ang Azure Spirit Tree na ito ay nasakop ni Mateo. Wala itong kinalaman sa kanyang Darkfin Tiger Clan. Kahit si Ramon, ang ilan sa kanila, ay mga supporting role lamang din. Sumimangot si Roldan at sinabing, Panginoon ng Tigre, huwag mong kalimutan ang iyong pagkakakilanlan. Ang kahulugan ng himig na nais ipahayag ni Roldan sa kanyang mga salita ay, ikaw ay miyembro ng angkan ng Tigre. Bakit ka tumutulong sa mga tagalabas? Ang mga sinabi lang ni White Light ngayon ay nasabi na ng napakasama. Hindi masabi ni Roldan ng diretso. Sino ang mag-aakala na biglang sumilay ang isang maliwanag na ngiti ni White Light at sinabing, hindi ko nakalimutan ang aking pagkakakilanlan. Ako ang mabuting kapatid ng aking kuya. Hindi magbabago ang puntong ito hanggang sa katapusan ng aking buhay. Totoo ngang ang White Light ay mula sa lahing Tigre. Ngunit sa pinakamababang bahagi ng kanyang buhay, noong pinakakailangan niya ng tulong, nasaan ang lahing Tigre? Kung hindi dahil kay Mateo, matagal na sana siyang naging pagkain ng 7 kulay na umaagos na ulap na sawa sa tiyan nito. Paano pa kaya magkakaroon ng makapangyarihang anak ng banal na halimaw na ito, ang puting liwanag, ngayon? Masasabing lahat ng bagay sa White Light ngayon ay bigay ni Mateo at hindi ng lahi ng Tigre. Sa loob ng ilang taon, sina White Light at Mateo ay umaasa sa isa't isa para mabuhay. Matagal na niya itong itinuring na parang sarili niyang kamag-anak. Kalimutan na ang Darkfin Tiger Clan ay isang mababang lahi lamang na may manipis na bloodline, kahit na nandito ang tunay na lahi ng puting tigre, pipiliin din ni White Light na kumampi kay Mateo ng walang pag-aalinlangan. Ang ekspresyon ni Roldan ay lalong naging pangit. Ang mga kilos ni White Light ay hindi naiiba sa pagtataksil sa kanyang pananaw. Magaling. Napakagaling. Gusto mo ba ng Azure Spirit Tree? Nandito lang yan. Kung may kakayahan kayo, bawiin ninyo yan. Nakangising sabi ni Roldan. Tapusin na natin si Torren, kalimutan na natin ang ugat na ito ng espirito, kahit sa buong rehiyon ng Dongming, wala ni isa sa atin ang makakatapat niya. Ang dalawang batang ito sa harap niya nabasa pa rin ang tenga. Kaya pa kaya nilang baligtarin ang langit. Huho, magpapatuloy ka ba sa pagiging walang hiya hanggang dito? Sabi ni Mateo sabay tawa ng mahina. Sa oras na ito, malinaw na wala pang posibilidad na magkasundo ang magkabilang panig. Ang Azure Spirit Tree, parehong partido ay determinadong makuha ito. Ang Azure Spirit Tree ay orihinal na gamit ng aking angkan ng Tigre.
Nasaan ang usapan tungkol sa pagiging walang hiya? Mga espiritual na bagay na parang langit at lupa, mga nakatadhana. Kung nakatadhana ka sa kanya, maaari mo itong madala palayo. May mapangot siyang tingin si Roldan. Malinaw na hindi niya naramdaman na may ganitong kakayahan si Mateo. Totoo ngang kayang harapin ni Mateo ang Asher Spirit Tree. Pero isa lamang itong espesyal na kaso. Kung sakaling magpalit ang kalaban sa kanya, si Roldan, wala talagang tsansa si Mateo na manalo. Kung hindi man lang matalo ng isang peak tier 6 na demonyo ang isang tier 4 na batang iyon, makakahanap agad siya ng isang piraso ng tofu para gamitin sa pagpapakamatay. Tumanggo si Mateo na parang sumasang-ayon sa sinabi ni Roldan. Sino ang mag-aakala na binago niya ang usapan, dahil sa mukha ni White Light, sapat na ang pagtitiis ko sa inyong Darkfin Tiger Clan. Ang ibig sabihin ng pagiging sibil ay ang paggamit ng puwersa bago gumamit ng puwersa. Dahil hindi kayo marunong magpahalaga ng mga pabor, hindi rin ako maaaring sisihin. Hindi napigilan ni Roldan ang humagalpak ng tawa nang marinig ang mga salitang ito, walang hiya kang yabang. Ano ang mga kwalifikasyon mo para sabihing magalang ka bago gumamit ng puwersa sa harap ko? Isa kang kalokohan. Nakangiting sabi ni Mateo, sasabihin ko agad sa iyo kung anong mga kwalifikasyon ang mayroon ako para mauna sa sibil na paraan bago gumamit ng dahas. Nawala na ang boses ni Mateo nang biglang may narinig na matinding panginginig mula sa ilalim ng paa ni Roldan. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Roldan, at agad na tumakbo palayo. Pero, paano siya mabibigyan ni Mateo ng pagkakataong ito? Agad na pinakawalan ang kanyang origin magnetic field. Ang epekto ng origin magnetic field ni Mateo ay halos walang epekto sa pag-abot sa pinakamataas na tier 6 na powerhouses. Kung ito ay sa isang aktwal na labanan, maaari itong baliwalain ng tuluyan. Gayunpaman, nang magharap ang dalawang peak tier 6 na expert, ang maliit na epektong ito ay maaaring maging ang huling dayami na Samire sa likod ng kamelyo. Dati, si Torin ay nabiktima ng isang tukana, at naloko nito. Sa ilalim ng kaharian ng puso ni Mateo na parang puso na monolith. Masasabing tumpak ang kanyang kaalaman tungkol sa tiyempo hanggang sa pinakamataas na antas. Putok. Hindi mabilang na mga baging ang sumibol mula sa lupa at nagsalikop patungo kina Roldan at Ramon, silang lahat ay nabaliw. Masyadong biglaan ang nangyari. Hindi inaasahan ni Ramon na ang Asher Spirit Tree na napigilan ay muling aatake. Medyo mabagal ang kanilang mga reaksyon at agad na napigilan ng napakaraming baging. Samantalang si Roldan ay medyo matamlay, at ang kanyang dalawang paa ay nakapulupot sa isang baging. Ngunit napakabilis din ang reaksyon ni Roldan. Diretso niyang pinutol ang baging gamit ang palad at tumakas patungo sa malayo. Lumulutang sa ere si Roldan nang biglang may kakaibang pakiramdam na dumating mula sa loob ng kanyang katawan. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang ganitong pakiramdam. Ano kaya ito kung hindi ang Trachela Soul Poison? Napakaikli lang ng panahon. Hindi siya nalasan ng malalim. Mas magaan pa kaysa noong huling beses na nalasan siya. Pero ang pagiging nalasan sa oras na ito ay malinaw na hindi magandang senyales. Ang lakas ng Asher Spirit Tree ay labis niyang naranasan. Dahil aksidenteng nalasan muli, lalong lumabo ang kanyang tsansa na manalo. Hindi niya lang talaga maintindihan. Ang pangunahing katawan ng Asher Spirit Tree ay malinaw na pinigilan ni Mateo. Paano siya nakawala? Kinumpirma na niya ito kanina. Tuluyan ng tumigil sa pag-ikot ang kapangyarihan ng Asher Spirit Tree sa kahoy. Sa lohikal na pagsasalita, hindi na siya maaaring umatake muli. Ano ito? Tumingin si Roldan kay Mateo nang may namumuhi at nakakainis na tingin. Kahit hindi niya alam kung anong panlilinlang ang ginamit ng punk na ito, walang duda, siya ang naglaloko. Nang makawala ang Asher Spirit Tree, wala nang kasiguraduhan si Roldan na makakaharap siya. Kung mayroon siyang kakayahang iyon, paano pa siya makapaghihintay hanggang ngayon? Nako, isiping malupit ka. Sana hindi ka mapunta sa mga kamay ko. Magkikita tayong muli sa ibang araw. Gaya ng sinabi niya, gumalaw ang figure ni Roldan at tatakas na sana sa malayo. Pinagmasdan ni Mateo ang kanyang likuran, at isang malamig na ngisi ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Hindi pa nakakalayo ang figure ni Roldan nang isang malakas na puwersa ng apoy ang sumalakay patungo sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ni Roldan, at dali-dali siyang umiwas. Anong problema?
Ang miyembro ng angkan na namumuno sa malaking hanay ay napatay na ni Torian. Sino ang kumokontrol sa malaking hanay para pigilan ako? Naging napakapangit ng ekspresyon ni Roldan. Ulo ng angkan Roldan, bakit ka nagmamadaling umalis? May isang matandang kaibigan pa rito na gustong makipagkita sa iyo. Nakahabol din si Mateo sa pagkakataong ito, habang nakangiting sinasabi kay Roldan. At sa likod ni Mateo, bukod kay White Light, may isang binata na nakasuot ng kulay asul na damit na nakatayo roon. Walang nakakaalam kung kailan siya naroon. 674. Paano aasahan ni Roldan na ang malaking hanay na itinatag ng angkan ng tigre sa loob ng 10 taon ay magiging hadlang sa kanya? Napag-usapan na, ito talaga ay isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay nasasabit sa sarili niyang sapot. Ang Wood Spirit Dragon Imprisoning Array ay isang uri ng trapong formation. Hindi gaanong kalaki ang nakamamatay na kakayahan ng mga trapong formation. Ngunit sa sitwasyon kung saan may mga taong namamahala sa Grand Array, napakahirap na alisin ang Grand Array sa loob ng maikling panahon. Sa paligid ni Mateo ay puro grupo ng mga eksperto sa Tier 6. Paano niya nagawang hindi magtago ng kahit anong trick? Wala siyang ugali na ipasa ang sarili niyang kapalaran sa kamay ng ibang tao. Mula pa noong pumasok siya sa Grand Array, palihim na niyang kontrolado ang Wood Spirit Dragon Imprisoning Array. Hindi lang niya ito agad inilunsad. Kaya naman, kahit hindi lumitaw si Roldan, may sapat pa ring kumpiyansa si Mateo na makatakas. Natural na hindi madali para sa malaking hanay na ito na gustong patayin si Torian. Ngunit sa ilalim ng kontrol ni Mateo, mahirap din para kay Torian na gustong tumakas. Pero sa pagkakataong ito, ang atensyon ni Roldan ay hindi kay Mateo kundi sa binatang nakaasol na damit sa likuran niya. Hindi maipaliwanag ang pangit ng ekspresyon niya. Hindi ko inakalang ang Asher Spirit Tree ay talagang nagsilang ng isang sinaunang espiritu. Sabi ni Roldan ng pabigla-bigla. Ang dating kaibigang tinutukoy ni Mateo ay natural lang na itong kabataang may asul na kamiseta. At ang kabataang ito na may asul na kamiseta ay binago ng walang iba kundi ng Asher Spirit Tree. Kahit si Roldan ay hindi rin inaasahan na ang Asher Spirit Tree ay nakapag-cultivate na ng isang primordial spirit at nakapaganyong tao. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ang hindi niya inaasahan mula simula hanggang katapusan. Ang paglinang ng isang primordial spirit ay nangangahulugan na ang katalinuhan ng Asher Spirit Tree ay hindi pa natatalo ng mga tao. Siya ay orihinal na isang espiritong kahoy na may langit at lupa na may lakas na higit pa sa parehong antas. Ngayong mayroon na siyang katalinuhan na hindi natatalo ng mga tao, mas mahirap na siyang kalabanan. Hindi pala kaibigan ang mga titig na itinuro ng binata na nakaasul na kamisete kay Roldan. Noon, ang lakas niya ay hindi kasing lakas ngayon. Medyo mas mahina pa nga ito kaysa kay Roldan. Kung hindi dahil sa kanyang pag-asa sa sarili niyang makapangyarihang Track-Ala Soul Poison, malamang matagal na siyang nahuli ni Roldan. Gayunpaman, ang Asher Spirit Tree ay nag-cultivate rin ng napakatagal sa bahaging ito ng Spirit Vein bago gumaling. Malaki ang sama ng loob na ito sa pagitan ng dalawang tao. Ikaw, itong mabahong matandang tigre. Ayusin natin ito ng maayos ngayon. Prangkang sabi ng Asher Spirit Tree. Medyo pangit ang ekspresyon ni Roldan. Takot na takot siya sa Asher Spirit Tree. Dahil sa galit nitong tingin sa oras na ito, malinaw na hindi ito mapagbigyan ngayon. Ito. Ang Asher Spirit Tree, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan nating lahat. Noon, kahit muntik na kitang mahuli, muntik na rin akong mamatay, nagkawatak-watik din ang daw ko dahil sa insidente, hindi ba? Dapat mong malaman, isa kang spirit wood na parang langit at lupa. Bukod dito, napakalaki ng epekto mo sa amin ng mga demonyo na nakakarating sa Tier 7. Kaya ang mga taong naghahangad sa iyo ay hindi lang ako. Ang Tore na iyon, hindi ba't ganoon din siya? Huwag kang magpaloko sa batang ito. Paliwanag ni Roldan habang gusto niyang ilipat ang direksyon mula sa magulong katubigan, habang itinuturo ang sibat kay Mateo. Alam niyang sa ganitong sitwasyon na lumalabas ngayon, tiyak na hindi nila maaaring baliwalain ang ginagawa ni Mateo sa pagitan. Pero kung pag-uusapan ang matatalinong pananalita, tiwala siyang hindi rin siya pangit. Bukod pa rito, kahit na ang Asher Spirit Tree ay nagsilang ng isang primordial spirit, tiyak na hindi ito katagalan. Sa pinakamahaba, katumbas ito ng isang taong teenager.
Napakadaling lokohin. Kaya ni Mateo linlangan ang Azure Spirit Tree. Talagang kaya rin niya. Tunay nga, nang marinig iyon ng Azure Spirit Tree, hindi niya napigil ang lumingon kay Mateo at nagtanong, Mateo, narinig mo ba iyon? Sabi niya niloloko mo lang daw ako. Nang marinig ni Roldan na may pagkakataon, agad siyang nagdagdag ng pagpapaganda, oo, malamang niloloko ka niya. Tao siya. Mas tuso ang mga tao kaysa sa lahi nating mga demonyo. Isa pa, kung ikukumpara sa akin, may lakas siyang takutin ka. Gusto kanyang gamitin para harapin ako ngayon, tapos harapin ka mamaya. Sa tingin mo ba ay kayang labanan ng isang tao ang pangakit ng Azure Spirit Tree? Ikaw pa rin ang huling layunin niya. Tumingin ang Azure Spirit Tree kay Mateo at nagtanong, Mateo, sabi niya ginagamit mo raw ako. Akala ni Roldan noong una ay itatanggi ito ni Mateo. Naghanda na siya ng maraming matatalas na salita para suruan si Mateo. Sino ang mag-aakala na si Mateo ay ngumiti lamang ng napakaganda at inamin ito ng may kalokohan, haha. Hindi rin naman masama ang pagsasabi ng ganyan. Hindi ko talaga siya matatalo, kaya ikaw lang ang maaasahan ko. Natigilan si Roldan. Wala nang lugar ang kanyang tiyan para ipakita ang kanyang husay kahit sandali at halos mapigil ang kanyang mga panloob na pinsala. Pero mabilis na nakabawi si Roldan at sinabing may nasasabik na tingin, alam mo, inamin niya mismo. Mga tao, wala talagang mabubuting tao. Hindi pinansin ng Azure Spirit Tree si Roldan. Habang nakatingin kay Mateo nang hindi pinansin ang ibang bagay, sinabi niya, Mateo, bakit sa tingin mo ay may ganoong katangang matandang tigre? Natatawang sabi ni Mateo, may mga taong sadyang nagpapanggap na matalino. Pero dapat maging maunawain ka rin. Tutal, kapag malapit na ang kamatayan, palagi kang tatalo ng kaunti. Tumango ang Azure Spirit Tree, tila lubos na sumasang-ayon sa mga sinabi ni Mateo, at sinabing, sige. Hindi ko talaga maintindihan. Siya mismo ay bobo, at iniisip pa niya na ang buong mundo ay kasing tanga niya. Mukhang nasasabik pa rin si Roldan ngayon. Pero habang nakikinig siya, parang may kakaiba. Ginagawang katawa-tawa talaga siya ng 2 taong ito. Ang tagal niyang nagsalita, pero hindi man lang nakinig ang Azure Spirit Tree. Pero bakit? Sigurado si Roldan na ito ang unang beses na makakaharap ni Mateo ang Azure Spirit Tree. Ano ang batayan niya ng labis na tiwala kay Mateo at sa palagay niya ay hindi siya mapapahamak ni Mateo? Sige. Tama na ang mga kalokohan na nasabi mo. Maaari na kitang pauwiin ngayon. Malamig na sabi ng Azure Spirit Tree. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Roldan at sumigaw ng malakas sa Azure Spirit Tree, malinaw na may masamang balak ang batang ito. Bakit mo siya pinagkakatiwalaan ng ganito? Inikot ng Azure Spirit Tree ang kanyang mga mata at sinabi sa kanya, nakagawa na ako ng kasunduan sa banal na kaluluwa kay Mateo. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng iyong enerhiya sa walang kabuluhan. Nanliit ang mga mata ni Roldan nang marinig iyon, nagpapakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Matagal na siyang nakatago sa malapit at napansin niya lahat ng kilos ni Mateo. Pero nakumpleto talaga ni Mateo ang isang Divine Soul Contract kasama ang Azure Spirit Tree sa ilalim ng kanyang mga mata. Paano ito nangyari? Malinaw na hindi alam ni Roldan na sa unang tingin pa lang ni Mateo nakita niya ang Azure Spirit Tree, alam na niyang nagsilang na ito ng isang sinaunang espiritu. Dahil ipinanganak niya ang isang sinaunang espiritu, malinaw na hindi gagamit si Mateo ng matinding pamamaraan para supulan ang Azure Spirit Tree. Bukod dito, matapos makapasok si Mateo sa Heart-like Monolith Heart Realm, natuklasan niya na mayroong 2 napakalakas na aura na nagkukubli sa malapit. Kung talagang nasakop niya ang Azure Spirit Tree, hindi ba't siya mismo ang naghahanap ng kamatayan? Kaya naman, gumamit si Mateo ng isang Divine Soul Mystic Art noong panahong iyon at nagsimulang makipag-ugnayan sa Azure Spirit Tree. Sinuri ni Mateo ang kasalukuyang sitwasyon para pakinggan ang Azure Spirit Tree, at nangako sa Azure Spirit Tree na hanggat binabantayan niya si Megan sa loob ng 10 taon, tiyak na tutulungan niya itong makaabot sa Tier Sham. Ang ganitong mabigat na pangako, tanging si Mateo lamang ang nangahas na gawin ito. Pero hindi nagyayabang si Mateo. Napakarami ng mga Tier Sham na spiritual objects na nakita na niya noon para isa-isahin.
Pamilyar din siya sa Asher Spirit Tree. Hindi imposibleng tulungan siyang makarating sa Tier Siyam. Para maipakita ang kanyang lakas, ginamit ni Mateo ang Spirit Sealing Needle at itinusok ang mga ito sa pangunahing katawan ng Asher Spirit Tree. Maliban na lang, ang tungkulin ng Spirit Sealing Needle ay hindi para pigilan ang kapangyarihan ng Asher Spirit Tree sa asensya ng kahoy, kundi para pasiglahin ang potensyal nito, para mas mabilis niyang masipsip ang kapangyarihan ng asensya ng kahoy sa bahaging ito ng ugat ng espiritu. Ang paghinto ng pag-ikot ng kapangyarihan ng asensya ng kahoy ay sadyang ginagawa lang ito ng Asher Spirit Tree. Nagtulungan sina Mateo at ang Asher Spirit Tree at nilinlang ang lahat ng nandito. Note: simula ngayon, sa halip na gamitin ang ito, para tumukoy sa Asher Spirit Tree, gagamitin natin ang siya dahil siya ay nagkatawang tao na at may katalinuhan na. 675. Hey! Hindi ko inakalang darating ang araw na ako, si Roldan, ay susuko sa kamay ng isang batang basa pa rin sa likod ng kanyang mga tainga. Tumingin si Roldan kay Mateo, ang kanyang mga titig ay puno ng puot. Ang 10 taon ng pagtitiis ay para sa kapakanan ng kasalukuyan. Sino ang mag-aakala na ito ay mabibigo pala sa bingit ng tagumpay? Pinuno ng kahihiyang ito ang kanyang puso ng pag-aatubili. Binalaan ko na si Ramon sa Darkfin Tiger Clan. Hindi ko alam kung narinig mo man o hindi, ibig sabihin noon ay huwag mong guluhin ang kuya ko. Dahil hindi mo siya kayang guluhin kahit kailan. Malamig na sabi ni White Light. Tumahimik ka para sa matandang ito. Isang nilalang na nabubuhay sa mga tao habang palihim na tumutulong sa iba. Ano ang mga kwalifikasyon mo para sermonan ang matandang ito? Huwag mong isipin na may halaga ka talaga sa pagtawag sa iyo ng Panginoon ng Tigre. Nawalan na ng katwiran ang kasalukuyang Roldan. Paano pa niya mapapahalagahan kung ano ang pagkakakilanlan ni White Light? Pero malamig ng ngiti ang sinabi ni White Light, ang pagiging mayabang sa harap ng Little Lord na ito. Hey, hindi ba't umaasa lang ito sa medyo mataas na antas ng iyong cultivation realm? Sa tingin mo ba talaga ay kahanga-hanga ka? Little Lord, sasabihin ko sa iyo ngayon, sa loob ng wala pang 3 taon, malilipol ka ng Little Lord na ito sa isang pitik lang ng kamay ko. Hindi ka na makapaghintay sa araw na iyon. Labis ang tiwala ni White Light sa kanyang bilis at lakas ng paglilinang. Hanggat sinusundan niya si Mateo, ang pagpatay kay Roldan pagkalipas ng 3 taon ay maituturing na parang pagpatay sa isang aso. Pero ang ganitong sitwasyon ngayon ay hindi na kayang ayusin. Ayaw payagan ni Mateo si Roldan. Masyadong mapanganib ang pagpapakawala ng isang Tier 6 na powerhouse dyan. Natural lang na alam ni Roldan na hindi nagbibiro si White Light. Masyadong makapangyarihan ang kanyang bloodline. Parang paglalaro lang ang cultivation. Matapos dumating si White Light sa angkan ng mga tigre, naobserbahan na ni Roldan si White Light noon at natuklasan na ang bilis ng kanyang cultivation ay talagang nakakatakot. Pagkatapos ng pagkabigla, si Roldan ay labis na nagselo sa kanyang puso. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga grado sa bloodline. Hindi niya ito kayang mabawi magpakailanman. Maliban na lang kung makakaasa siya sa sarili niyang lakas para pagtibayin ang kanyang daw at maging isang Diyos, kung hindi, tanging ang puting liwanag na lamang ang maaari niyang pagmasdan magpakailanman. At sa mundong ito, sinong demonyo pa rin ang maaaring maging isang banal na halimaw? Naghalo ang pagiging mababa ang loob, ayaw, inggit, hinanakit, at lahat ng uri ng negatibong emosyon. Halos sumabog ang buong pagkatao ni Roldan. Nagngalit siya sa puot at sinabing, kahit na hindi ako makapaghintay hanggang sa araw na iyon, kailangan ko pa rin kayong Poxane, ang dalawang walang kwentang ito, ngayon din. Gaya ng sinabi niya, si Roldan ay direktang nagpalit ng anyo at naging isang malakas at kahangahangang malaking tigre. Agad na pinili ng lalaking ito ang malademonyo na pagbabago. Matapos mabuo ang Asher Spirit Tree, natural na kaya rin itong lumaban tulad ng mga tao. Dahil dito, lubos na tumaas ang kanyang combat power. Nang makitang na demonyo si Roldan sa oras na ito, nagpakawala siya ng isang Divine Soul Attack ng walang pag-aalinlangan. Hindi rin madaling kalabanan ang Tier 6 na si Roldan. Kaya niyang husgahan ng tama ang mga ataking ito at iwasan ang mga ito.
At ang target ni Roldan ay hindi ang Asher Spirit Tree, kundi ang Mateo at White Light sa tapat. Si Roldan ay isang peak tier 6 na powerhouse. Ang lakas niya ay alam ng Diyos kung ilang beses na mas malakas kaysa kay Tommy. Gayunpaman, wala talagang pakialam si Mateo sa pag-atake ni Roldan. Mas makapangyarihan pa ang kasalukuyang mga naabot ni Mateo sa landas ng Pormasayon kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Ngayong mayroon ng handa ng malawakang hanay na maaari niyang kontrolin, paano magiging ganoon kadali para kay Roldan na gustuhing tamaan si Mateo? Boom! Ang kakilakilabot na atake ni Roldan ay dumaan mismo kay Mateo, bumagsak sa lupa sa likuran ni Mateo. Isang malaking hukay ang agad na lumitaw. Gayunpaman, sina Mateo at White Light ay ligtas sa anumang panganib. Samantala, sa oras na ito, muling dumating ang atake ng Asher Spirit Tree. Para lang makita siyang samusog gamit ang dalawang kamay. Hindi mabilang na mga baging ang sumibol mula sa lupa at humabi patungo kay Roldan. Nagbago ang ekspresyon ni Roldan. Naisip pa lang niyang gumalaw nang bigla siyang mahuli muli ng Origin Magnetic Field. Sa huli, naiwasan niya ang pagkakasabit ng mga baging sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtakas. Labis ang galit ni Roldan sa puso niya ngayon. Malinaw na nasa harap niya ang dalawang maliliit na ito, pero wala siyang magawa sa kanila. Hindi lang iyon, ang kakaibang force field na iyon ay talagang nakakasuklam minsan. Noong una, nang tambangan niya si Torren, hindi niya inaasahan na mapapahamak si Torren ng atakeng iyon. Nang mga panahong iyon, kahit maayos naman ang lahat, naghihinala pa rin siya. Ngayon lang niya nalaman na si Mateo pala ang tumulong sa kanya noon. Hindi lang talaga akalain ni Roldan na ganito kabilis gagamitin sa kanya ang ganitong kakaibang force field. Tiningnan ni Mateo si Roldan mula sa malayo at nakangiting sinabi, sa loob ng Wood Spirit Dragon Imprisoning Array, mas mahirap pa para sa iyo na patayin ako kaysa sa pag-akyat sa langit. Pero para sa akin at sa Asher Spirit Tree na patayin ka, madali lang. Ngayon, hahayaan kitang tingnan ang tunay na kapangyarihan ng Wood Spirit Dragon Imprisoning Array. Hindi maiwasang magbago ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Roldan nang marinig niya ito. Pero wala pa siyang oras para kumilos nang ilabas na ang malaking hanay. Hindi mabilang na apoy ang bumawha patungo kay Roldan mula sa lahat ng direksyon, direktang binalot siya ng mahigpit. Ang mga apoy na ito ay bumuo ng isang hola, direktang nagtali kay Roldan sa loob. Paano kaya magiging handang sumuko si Roldan? Nang lubos niyang naipon ang enerhiya ng asensya, agad niyang itinaas ang isang palad. Ngunit sa oras na ito, ang hola ng apoy ay sumabog din ng may malakas na enerhiya, agad na winasak ang atake ni Roldan. Tumigil ka sa pag-aaksaya ng enerhiya. Minamaniobra ng kulungang apoy na ito ang enerhiya ng buong Grand Array para kubkuban ka ng mag-isa. Para gustuhin mong basagin ito nang wala pang ilang araw, hindi mo magagawa. Kaya, maghintay ka na lang na mamatay ka roon ng masunurin. Walang pakialam na hinatulan ni Mateo ang parusang kamatayan kay Roldan. Halos mabaliw ang buong pagkatao ni Roldan. Paano niya nagawang maniwala? Galit na sigaw niya. Gusto mo akong bitagin hanggang mamatay, hindi pwede. Arg! Parang baliw si Roldan, inilalabas ang lahat ng kanyang enerhiya, at baliw na inaatake ang hola ng apoy. Pero kahit anong atake niya, hindi gumalaw ang kulungang apoy na ito. Ang mga salitang sinabi ni Mateo, kailan niya binaliktad ang mga sinabi niya noon. Tumingin si Mateo sa Asher Spirit Tree at nakangiting sinabi, nasa sa iyo ang iba pa. Puno ng puot ang Asher Spirit Tree kay Roldan. Nang makita ang baliw na anyo ni Roldan sa kasalukuyan, labis din siyang natuwa. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, medyo nasasabik siyang nagsabi, salamat. Sa pagkakataong ito, ituring mo na lang na may utang na loob ako sa iyo. Kung hindi, mahihirapan talaga akong patayin siya. Ang cultivation realm ni Roldan ay halos kapareho ng sa Asher Spirit Tree. Kahit na ang Asher Spirit Tree ay likas na walang kapantay na makapangyarihan, kung isusuko ni Roldan ang lahat para makatakas, ang pagnanais na patayin siya ay hindi magiging madali. Natatawang sabi ni Mateo, hindi mo kailangang maging magalang. Tingnan mo ang hitsura niya. Tiyak na gugustuhin din niya akong patayin. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko.
Hindi na mahaba ang Asher Spirit Tree at direktang nakapagdulot ng isang malakas na Divine Soul Attack. Espada na pumupuksa ng kaluluwa. Ang Asher Spirit Tree ay nagpatibay ng isang di nakikitang espada na hindi makikita ng mata. Gayunpaman, ramdam ni Mateo kung gaano kaitikot ang ataking ito. Sa sandaling gumalaw ang di nakikitang espada, agad itong tumago sa hola ng apoy, diretsyong tumama sa banal na kaluluwa ni Roldan. Arg! Isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos noon, wala nang anumang aktibidad sa loob ng kulungan ng apoy. Isang mabangis at ambisyosong tao sa kanyang henerasyon sa rehiyon ng Dongming ang namatay sa huli sa pakikipagtulungan ng Asher Spirit Tree at ni Mateo. Tumingin ang Asher Spirit Tree kay Mateo at sinabing, hindi ko talaga inaasahan na ang isang maliit na tier 4 na tao ay may taglay palang ganitong mga kayahan na kayang sumuwi sa langit. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, kung wala akong kakayahang sumusuway sa langit, paano ako mangangahas na mga akong hahayaan kitang makaabot sa tier 9? Natigilan ang Asher Spirit Tree nang marinig ito, at agad siyang humagalpak ng tawa, at sinabing, haha. May katuturan. Noong una, medyo nagdududa pa rin ako sa mga sinabi mo. Pero ngayon, wala na ang lahat ng pag-aalinlangan ko, at sa halip ay mayroon na akong walang hanggang tiwala sa iyo. Mateo, umaasa akong hindi mo ako bibiguin. 676. Siyempre, hindi kita bibiguin. Sa mga araw na ito, gagamitin ko ang Spirit Sealing Needle para tulungan kang linisin ang iyong mga meridian at hayaang tumaas ng 10 beses ang bilis ng iyong pagsipsip ng kapangyarihan ng Wood Essence. Sa ganitong paraan, malamang na makakarating ka rin sa tier 7 sa mga araw na ito, sabi ni Mateo. Ang tinatawag na Spirit Sealing Needle ay ang set ng mga malalim na artifact na gintong karayom na dinala ni Mateo mula sa bahay ni Ren Xingchun. Para lang harapin ang Asher Spirit Tree, muli niya itong pinabanal gamit ang mga espesyal na paraan. Hindi napigilan ni Asher Spirit Tree ang labis na tuwa nang marinig niya ang, talaga. Nakangiting sabi ni Mateo, kalahating talampakan mo na ang natapak sa tier 7 noong una pa lang. Ang paggamit ko ng mga karayom ngayon ay parang pagtulak lang sa bangka kasabay ng agos. Hindi mo kailangang maging masaya. Sa lakas ko ngayon, ganito lang din ang maitutulong ko sa iyo. Nagmamadaling sinabi ng Asher Spirit Tree, paano ako hindi magiging masaya? Matagal na akong natigil sa hakbang na ito pero hindi ako nakalusot ng ganito katagal. Kapag tumaas ng 10 beses ang bilis ko sa pagsipsip ng kapangyarihan ng Wood Essence, magiging madali na ang paglusot sa tier 7 bottleneck. Ang mga balakid sa lahat ng mga magsasaka ay isang mahirap na lampasan na bangin. Lalo na mula tier 6 hanggang tier 7, mayroong napakalaking hangganan. Kahit na ang Asher Spirit Tree ay isang malalangit at lupang spirit wood, ang pagnanais na malampasan ang balakid na ito ay hindi rin ganoon kadali. Ang cultivation ng Asher Spirit Tree ay maaaring kalkulahin sa mga unit ng siglo. Huwag mong tingnan kung paanong ang Asher Spirit Tree ay isa lamang kalahating gulang na anyo ng bata. Sa totoo lang, isa siyang tunay na demonyo sa puno. Hindi lang ganoon katagal nang ipinanganak niya ang isang sinaunang espirito, kaya hindi pa gaanong ganap ang kanyang pag-iisip. Ang pagsipsip ng kapangyarihan ng Wood Essence para malampasan ang mga bottleneck ay halos kapareho ng sa mga martial artist na lumalampas sa mga bottleneck. Noong nalalampasan ng mga martial artist ang ganitong uri ng malaking checkpoint, kailangan nila ng napakalaking enerhiya ng asensya bilang suporta. Kung hindi, napakadaling mabaygo sa tagumpay. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga gamot na panggamot kapag nilalampasan ang mga hadlang. Kung hindi tinulungan ni Mateo ang Asher Spirit Tree na ilapat ang mga karayom, sa ganitong distansya na kalahating hakbang, maaaring hindi man lang makatakas ang Asher Spirit Tree sa loob ng 12-dosenang taon, kahit isang siglo. Ngunit kung 10 beses natataas ang bilis ng kanyang pagsipsip ng kapangyarihan ng asensya ng kahoy, madaling malulutas ang mahirap na problemang ito. Tumango si Mateo at sinabing, ang bahaging ito ng espiritu ay talagang ang pinakamainam mong lugar para lampasan ang mga hadlang. Hindi rin nakakapagtaka na matagal ka nang nandito at hindi umaalis. Hindi dapat ipagpaliban ang bagay na ito. Simulan na natin.
Hindi nagplano si Mateo na sayangin ang oras. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas mula nang wala siya. Wala rin siyang ideya kung anong sitwasyon ang kinalalagyan ng walang hanggang mundo ngayon. Kailangan niyang gamitin ng husto ang kanyang oras para makaalis. Nang mga sumunod na araw, madalas gamitin ni Mateo ang mga karayom sa pangunahing katawan ng Asher Spirit Tree. Tunay nga, ang aura ng Asher Spirit Tree ay unti-unting naging marahas, tila malapit na itong makarating sa Tier 7. Sa ikawalong araw, gamulong ang mga ulap ng kapigatian sa kalangitan. Sa wakas ay tinanggap ng Asher Spirit Tree ang makalangit na kapigatian. Dumating na ang makalangit na kapigatian. Mag-ingat ka. Isa kang makalangit at makalupang espiritong kahoy. Ang lakas ng makalangit na kapighatyang ito ay tiyak na magiging pambihira. Kahit na hindi mataas ang opensibong kapangyarihan ng Wood Spirit Dragon Imprisoning Array na ito, ang paggamit nito para depensa ay medyo desente. Kokontrolin ko ang Grand Array para tulungan kang harangan ang isang bahagi ng kapangyarihan ng makalangit na kapigatian. Ang iba ay nasa iyo na. Sabi ni Mateo. Nang maramdaman ang nakakatakot na aura na nagmumula sa mga ulap ng kapigatian, ang ekspresyon ng Asher Spirit Tree ay naging seryoso rin kahit kailan. Mabuting kapatid. Ipinapangako ko sa iyo na pagkatapos kong malampasan ang kapighatyang ito, tiyak na babantayan ko ang iyong kaibigan sa loob ng 10 taon. Ang makalangit na kapighatyang ito ay hindi ganoon kadaling malampasan para sa Asher Spirit Tree. Sa wakas ay nagawa niyang malinang ang isang sinaunang espiritu, hindi tulad noong siya ay magulo pa ang ulo noon, na umaasa lamang sa likas na ugali para gawin ang mga bagay-bagay. Ang kasalukuyang Asher Spirit Tree ay puno ng pananabik at kuryosidad sa mundong ito at ayaw niyang mapasailalim sa makalangit na kapigatian. Ngumiti si Mateo at sinabing, mag-usap ka ulit pagkatapos nito. Hindi mo rin kailangang kabahan ng sobra. Hindi ito makakatulong sa iyo na malampasan ang kapigatian. Ang lugar na ito ay lupain ng ugat ng espiritu. Hindi lamang ito ang iyong pinakamainam na lokasyon para maglinang, kundi ito rin ang iyong perpektong lugar para malampasan ang mga kapigatian. Walang humpay na kapangyarihan ng asensya ng kahoy, ano ang magagawa sa iyo ng makalangit na kapigatian? Nagliwanag ang mga mata ng Asher Spirit Tree nang sabihin niya ito ng may inis, ang tanga-tanga kong utak, bakit hindi ko naisip yan? Hindi nagtagal, bumaba ang makalangit na kapigatian. Tunay ngang pambihira ang kaguluhan. Kinontrol ni Mateo ang malaking hanay upang labanan ang makalangit na kapigatian, isang round lamang ang natagalan, at ang malaking hanay ay gumuho kasabay ng isang malakas na kalabog. Nagtamo pa nga si Mateo ng matinding pinsala dahil dito. Ngunit sa bahagi ito ng espiritu, ang lakas ng Asher Spirit Tree ay tunay na hindi hamak. Kahit gaano pa man magdulot ng kaguluhan ang makalangit na kapigatian, mabilis pa ring makakabangon ang Asher Spirit Tree. Bukod pa rito, sa tulong ni Mateo sa pag-aayos ng kanyang mga meridian, ang bilis ng Asher Spirit Tree sa pagkuha ng kapangyarihan ng asensya ng kahoy ay 10 beses kaysa dati. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, halos walang makakasira sa kanya. Kahit ang makalangit na kapigatian ay hindi kayang gawin ito. Sa wakas, nawala na ang mga ulap ng tribulation, at matagumpay na nakarating sa Tier 7 ang Asher Spirit Tree. Hahaha. Para bang tigre akong natatakot sa makalangit na kapigatian. Kung titingnan mo ngayon, wala lang naman yun. Malakas na humajejek ang Asher Spirit Tree at lumapit kay Mateo nang may pagtalon. Ang Tier 7 ay isa ng lubhang nakakatakot na pamumuhay sa lawak na ito ng langit at lupa. Kahit sa Divine Realm, ang mga Tier 7 powerhouse ay maaari ring magmay-ari ng isang maliit na teritoryo at mamahala sa isang rehiyon. Ang Asher Spirit Tree na tumatawid sa hangganang ito, paanong hindi ito magiging masaya? Haha, binabati kita kay Brother Mark, bati rin ni Mateo. Bagamat gumaling na ang mga pinsala ni Mateo sa oras na ito, alam ng Asher Spirit Tree na may ginampanan siyang napakahalagang papel sa proseso ng kanyang paglampas sa panahong ito. Mateo, mabubuting magkapatid tayo mula ngayon. Tiyak na matutupad ang pangako ko sa iyo. Ito ang Asher Spirit Heart Fusing Fluid. Kunin mo na. Casual na inihagis ng Asher Spirit Tree kay Mateo ang isang sisidla na gawa sa kahoy. Sa loob ay puno ng kulay asul na likido.
Ito mismo ang Asher Spirit Heart Fusing Fluid. Tuwang-tuwa si Mateo nang makita niya ito at sinabing, high-grade Asher Spirit Heart Fusing Fluid. Brother Mark, maraming salamat. Ang kaibigan ko ay nasa loob ng espasyong dala ko. Kung hindi mamasamain ni Brother Mark, manatili ka na rin doon mula ngayon. Tumango ang Asher Spirit Tree bilang pagpapakita ng pagsang-ayon. Sabi ni Mateo, kapatid na Mark, huwag kang lumaban. Ilalagay kita sa loob. Kusang loob na inilagay ni Mateo ang Asher Spirit Tree at ang kanyang sarili sa loob ng Vast Heaven Pagoda. Sa loob ng Vast Heaven Pagoda, lumitaw si Mateo at ang Asher Spirit Tree sa harap ni Megan at ng iba pa. Iniabot ni Mateo ang Asher Spirit Heart Fusing Fluid kay Megan at sinabing, Larissa, ito ang Asher Spirit Heart Fusing Fluid. Diretso mo na lang itong iinuman. Gulat na sabi ni Megan, ikaw. Talaga bang natagpuan mo ang Asher Spirit Heart Fusing Fluid? Nakangiting sabi ni Mateo, nagkasundo kami ni Brother Mark sa isang kontrata ng banal na kaluluwa na tatagal ng 10 taon. Sa susunod na 10 taon, palagi siyang magbabantay sa tabi mo at magbibigay sa iyo ng Asher Spirit Heart Fusing Fluid. Sa hinaharap, ubusin mo ang dami ng Asher Spirit Heart Fusing Fluid na ito buwan-buwan, at patuloy mong mababawi ang banal na kaluluwang NAP unit. Hanggat hindi mo ginagamit ang kapangyarihan ng Moonlight Heavenly Eye, mapapatili ka nitong walang pag-aalala sa loob ng 10 taon. Matagal nang basa ang mga mata ni Megan. Sinadya ni Mateo na putulin ang koneksyon ng Vast Heaven Pagoda sa labas ng mundo at hindi ipaalam sa mga tao sa loob kung ano ang nangyayari sa labas. Ngunit ito ay dahil mismo sa mas alam ni Megan ang panganib ng paglalakbay na ito. Kung isasantabi ang ibang mga bagay, tingnan pa lang ang Tier 7 aura ng Asher Spirit Tree, tiyak na may mga hindi maisip na panganib na naranasan sa pagitan nito. Pero natagpuan talaga ni Mateo ang Asher Spirit Tree para sa isang pangako noon. Bukod pa rito, sa paggawa ng isang banal na kontrata ng kaluluwa sa isang makapangyarihang tulad ng Asher Spirit Tree, tiyak na napakalaki rin ang binayaran ni Mateo. Ang mga emosyon sa puso ni Megan sa kasalukuyan ay matagal nang hindi mailarawan gamit ang mga salita. Mateo, salamat. Hindi nagpigil si Megan, mabilis na hinalikan si Mateo ng mahina, pagkatapos ay inikat niya ang kanyang ulo. Nagliliyab ang kanyang buong mukha na parang nasusunog. 677. Medyo natigilan si Mateo, na bigla sa hindi inaasahang kilos ni Megan. Isang bahid ng nananatiling bango ang umalangaw-ngaw sa tabi ng kanyang mukha. Ang mamasa-masang pulang labi ay napakalambot at napakaganda at talagang nagparamdam sa kanya ng kaunting pag-aatubili na iwanan ang aksyon na iyon ngayon lang. Sa kanyang nakaraang buhay at sa buhay na ito pa rin ang unang pagkakataon na nagkaroon si Mateo ng ganitong kamatalik na pakikipagtalik sa isang babae. Kahit siya, ang Alchemy Emperor na ito, ay medyo hindi rin alam kung ano ang gagawin ngayon. Kung tungkol naman kay Megan, mabilis niyang ibinaon ang kanyang ulo sa kanyang dibdib, nahihiya hanggang sa hinangad niyang makahanap ng butas sa lupa na mapaghuhukayan. Unang beses ito ni Mateo, pero paanong hindi rin niya ito unang beses? Si Megan mismo ay hindi rin naisip kung bakit niya hahalikan si Mateo kanina sa utos ng mga supernatural na kapangyarihan. Para sa kanya, sa mayanhing babaeng ito, ay talagang hindi niya maisip. Sa banal na kaharian, ilang lalaki ang nabighani sa pananibik sa kanya, ngunit palagi niya silang tinatanggihan. Pero ngayon, bakit siya ganoon kasama sa harap ni Mateo? Ang gusto niya ay si Alchemy Emperor Matthew. Paano niya nagawang maging interesado sa lalaking ito? Ayoko, siguradong hindi. Puro pasasalamat lang ang ipinapahayag niya. Ayan na. Pero bakit niya laging nakikita ang anino ni Matthew sa katawan ni Mateo? Naguguluhan ang buong pagkatao ni Megan. Tila medyo mabigat at medyo nakakainis ang kapaligiran. Siyempre, mayroon pa ring kaunting kalabuan. Gayunpaman, mayroon pa ring isang taong may gulat na tingin sa gilid. Hindi alam ng Asher Spirit Tree kung ano ang ginagawa nilang dalawa. Anong nangyayari sa inyo? Maayos pa rin naman kayo kanina. Bakit hindi kayo nagsasalita bigla? Tanong ng Asher Spirit Tree nang may katangahan at kainosentehan. Kahit na ang Asher Spirit Tree ay isang spirit wood na may langit at lupa, ilang taon pa lamang ang nakal-inang nito bilang isang primordial spirit.
Mas lalo pa itong walang kaalam-alam tungkol sa nararamdaman ng mga tao. Tungkol sa mga kilos ni Megan ngayon lang, wala siyang naramdamang anumang hindi naaangkop na lugar. Ubo? Ubo? Wala. Kuya Mark, aabalahin pa kita sa hinaharap. Bumalik din sa dati si Mateo sa oras na ito at medyo nahihiyang sinabi. Ang Asher Spirit Tree na walang pakialam sa kahit ano ay walang hinala at nakangiting nagsabi, napakaganda talaga ng espasyong dala mo. Sapat na ito para ikumpara sa isang maliit na mundo. Mukhang ikaw, Mateo, ay nakatagpo nga ng napakalaking kayamanan. Mabuti rin para sa akin na manatili rito. Iniisip ko lang, saan kaya tayo susunod na pupunta? Sabi ni Mateo, mayroon pa akong kailangang asikasuhin. Pagkatapos naming maayos ito, aalis na tayo sa God-prohibited demon region at babalik sa Endless World. Sa ikalawang araw, nilisan ni Mateo ang kanilang pag-iisa at may dalang malayelong asul na tableta para makita si Laika. Sa araw na ito, masyadong matagal ang paghihintay ni Mateo. Kahit siya mismo ay medyo nababalisa. Si Mateo ang nagdala kay Laika sa landas ng paglilinang ngunit hindi niya inisip na makakasama ito sa kanya dahil dito. Sa simula pa lang, si Laika ang taong sa tingin ni Mateo ang may pinakamalaking utang na loob sa kanya. Pero paglabas niya mula sa isang maliit na tranquil cloud sect, ang lakas niya ay talagang mahina. Kahit ang pagpino ng isang medicinal pill ay hindi magagawa ng ganoon ka-Jose. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng lakas upang pinuhin ang 5 Revolutions Ice Heart Pill at tinipon ang mga halamang gamot upang pinuhin ang medicinal pill. Natural niya itong agad na pinino. Laika, sa wakas ay natupad na ang ipinangako sa iyo ng Young Master. Kainin mo itong medicinal pill, pagkatapos ay gamitin mo ang iyong skill at subukan mo. Medyo balis ang sabi ni Mateo. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang taon, naging mahirap ang mga araw na kasama ni Laika si Mateo. Alam niyang si Mateo ay naipit sa mga mapanganib na sitwasyon ng maraming beses, ngunit isa siyang walang kwentang tao na hindi man lang marunong mag-cultivate at hindi rin kayang tulungan si Young Master. Dahil dito, labis siyang nalungkot. Habang nakatingin sa gamot na iniabot ni Mateo, ang mapanglo na mukha ni Laika ay muling nagliwanag. Tinanggap niya ang gamot at lumuluhang sinabi, "Salamat, Batang Panginoon." Nakangiting sabi ni Mateo, "Hay nako, bakit ka ba magalang kay Young Master? Kainin mo ang medicinal pill, palaganapan ang Heaven Illusionary Ice Soul, at tingnan mo kung ano ang epekto." Tumango si Laika na parang manok na tumutukan ng kanin, nilunok ang 5 Revolutions Ice Heart Pill, at sinimulang paikutin ang Heaven Illusionary Ice Soul. Nako! Di nagtagal, isang masakit na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Laika, habang ang temperatura sa paligid ay agad ding bumaba. Ang katawan at mukha ni Laika ay nagsimulang mamuo ng manipis na hamog na nagyelo. Napakalinaw na sumiklab ang lason sa hamog na nagyelo ni Laika. Pero matigas ang ulo ni Laika, at pilit niya itong tiniis. Hindi nagtagal, sa wakas ay nagsimulang gumana ang 5 Revolutions Ice Heart Pill. Ang 5 Revolutions Ice Heart Pill na iyon ay bumuo ng isang Ice Blue Cyclone sa loob ng dantian ni Laika, na siyang nagtipon ng lahat ng Frost Poison sa kanyang katawan sa loob ng cyclone. Unti-unting nawala ang hamog na nagyelo sa katawan ni Laika at tuluyan na ring nawala. Tuwang-tuwa si Mateo nang makita niya ang eksenang ito at alam niyang ang lason sa nagyelo sa katawan ni Laika ay lubusan ng napigilan sa loob ng dantian cyclone. Ngayon, hindi lamang ganap na nakabawi si Laika, ang lason sa hamog na nagyelo ay nakaimbak pa sa dantian. Hanggat gumagamit si Laika ng isang martial technique, hindi lang ito magtataglay ng lakas ng yelo, kundi magtataglay pa ito ng frost poison. Kapag nakapasok na ito sa katawan ng kalaban, mas lalo lang mamamatay ang kalaban. Hindi lamang kayang takutin si Laika ng lason na lamig na ito, kundi naging pangunahing kagamitan pa niya ito para pumatay. Bigla na lang, isang marahas na aura ang biglang lumitaw sa katawan ni Laika. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Mateo ang pagtawa habang sinasabi, ang tigas ng ulo ng batang babaeng ito. Agad siyang nagsimulang makalusot. Ang kaguluhan ng tagumpay na ito ay hindi kailanman naging maliit. Ang marahas na enerhiya ng asensya ay lumamon sa isang malawak na lugar, na naging dahilan upang bumaba ang temperatura sa rehiyong ito.
Di nagtagal, ang lugar na ito ay nagsimulang umapaw pababa ng mga piraso ng nyebe. Ikinagulat ito ni Megan at ng iba pa kaya't isa-isang nagtipon sila. Nang makita ni Megan na si Laika ay nagkukultiba na pala, hindi niya maiwasang mabigla ng husto. Nang makita ang paraan ng paglilinang na ginagawa ni Laika, hindi niya napigil ang mapasigaw sa gulat. Heaven Illusionary Eye Soul. Si Laika ay naglilinang talaga sa Heaven Illusionary Eye Soul. Sinabi niya ito kay Mateo. Malinaw na ang pamamaraang ito ng cultivation ay maaaring si Mateo lamang ang nagturo nito kay Laika. Alam ni Megan na ang Heaven Illusionary Eye Soul ang pangunahing paraan ng cultivation ng Spirit Snow Divine King ng Divine Realm. Ito ay napakalakas. Tama iyan. Ito mismo ang Heaven Illusionary Eye Soul, nakangiting sabi ni Mateo. Tila nakalimutan na ni Mateo ang pangyayari kahapon at mahinahong hinarap si Megan. Nang makita ang tingin ni Megan, namula ang mukha ni Megan hanggang dulo ng kanyang mga tainga, ngunit kumalma rin siya. Biglang umikot ang kanyang magagandang mata, at tinitigan niya si Mateo at sinabing, kung pag-uusapan natin ang tungkol sa Heaven Illusionary Eye Soul na ito, naalala ko ang isang anekdota sa Divine Realm. Iniisip ko kung gusto ni Brother Crosswell na marinig o hindi. Bahagyang nakangiting sabi ni Mateo, nakikinig ako. Tumanggaw si Megan at bumulong sa sarili, ang nangungunang kagandahan sa Divine Realm noon, si Spirit Snow Divine King, si Molingzo, ay humahanga sa walang kapantay na Alchemy Emperor ng kanyang henerasyon, si Matthew. Ang damdamin ng dalawang tao ay matagal nang nagsasalo, ngunit sa huli, ang walang pusong batis ay patuloy na umuugong habang ang mga nalalaglag na bulaklak ay nananabik sa pag-ibig. Kalaunan, ang Spirit Snow Divine King ay malubhang nasugatan ng isang kaaway at muntik nang mamatay, ang kanyang daw ay naglaho. Nang mabalitaan ni Matthew ang balita, pinangunahan niya ang 10 makapangyarihang eksperto ng Divine King mula sa Medicine King Hall at umatake na parang kidlat, direktang nilipol ang kaaway, at iniligtas ang Spirit Snow Divine King. Ang mga pinsala ng Spirit Snow Divine King ay labis na malala noong panahong iyon, halos walang posibilidad na mabuhay. Ngunit binago ni Matthew ang marumi at bulok na bagay tungo sa bihira at ethereal, gumugol ng 9 na araw at 9 na gabi upang pinuhin ang isang transcendent grade na high-level na spirit pill para sa Spirit Snow Divine King, pilit na hinihila ang Spirit Snow Divine King pabalik mula sa isa ni Haring Yama. Bulwagan. Gaya ng sinabi ni Megan, pinagmasdan niya ang ekspresyon ni Mateo. Gayunpaman, hindi nabagabag si Mateo, na parang nakikinig sa isang kwentong walang kaugnayan sa kanya. Labis siyang nadismaya dahil sa natuklasang ito. 678. Nang makitang walang anumang senyales si Mateo, nagpatuloy si Megan sa pagsasalita. Ang walang kapantay na emperador ng alchemy na si Matthew ay nagalit ng husto para sa isang dilag. Ito ay naging isang magandang kwento sa buong Divine Realm. Hindi ko mawari kung bakit, pagkatapos manatili ng 1 buwan ang Spirit Snow Divine King sa Medicine King Hall, umalis pa rin siya. Kalaunan, inihayag ng Spirit Snow Divine King ang balita, na sinabing binayaran niya ang Heaven Illusionary Eye Soul bilang kabayaran kay Lord Matthew. Ang dalawang tao ay hindi na nagkautang sa isa't isa mula noon. Mula noon, ang Spirit Snow Divine King ay nagtago at hindi lumabas sa buong panahon, hanggang ngayon. Gustong subukan ni Megan ang reaksyon ni Mateo at patuloy na nakatitig sa mga mata ni Mateo. Ngunit wala pa ring pagbabago na para bang nakikinig sa isang kwentong walang kaugnayan sa kanya. Labis itong ikinadismaya ni Megan. Kung si Mateo si Matthew, ang galing sana niyan. Pero kung hindi siya si Matthew, ang Heaven Illusionary Eye Soul na may ganitong antas ng top-tier cultivation method, saan niya ito nakuha? Wala pang ibang naririnig si Megan na nakakaalam ng ganitong paraan ng paglilinang sa Divine Realm maliban sa Spirit Snow Divine King at sa kanyang mga disipulo. Si Panginoong Matthew lang ang tanging posibilidad. Biglang ngumiti si Mateo at sinabing, isang Matthew na walang pakialam sa mga nararamdamang pag-ibig. Haha, maganda ang kwento. Natigilan si Megan. Ganito na lang ba ang lahat? Sa sandaling iyon, tumigil si Laika sa paglilinang. Natapos na ang tagumpay. Tumalon siya agad sa yakap ni Mateo at sinabi ng may masayang tingin, Young Master, sa wakas ay makakapag-cultivate na ulit ako. Nang makita ang masayang anyo ni Laika, tuwang-tuwa rin si Mateo.
Hinaplos niya ang ulo ni Laika ng may pagmamahal at nakangiting sinabi, "Huho, mukhang marami kang itinatago. Dahil dito, direkta kang nakarating sa spirit condensation realm." Masayang sabi ni Laika, "Oo." Ayaw ni Laika na maging walang kwenta. Kahit hindi na maabyutin ni Laika ang batang Panginoon, umaasa rin akong may kakayahang protektahan ang aking sarili. Sa ganoong paraan, hindi ako magiging pasanin ng batang Panginoon. Pinalo ni Mateo ang ulo ni Laika nang marinig iyon at natatawang sinabi, "Anong pasanin? Kung patuloy kang magsasalita ng ganito, magagalit talaga si Young Master." Mapaglarong inilabas ni Laika ang kanyang dila at sinabing, "Hindi na ako magsasalita pa." Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagnanasa. Iyon ang pagnanais na maging malakas. Ang maamo at matamis na tagpong ito ay napunta sa paningin ni Megan, ngunit siya ay nasa isang kawalan ng ulirat. Maaari kayang mali talaga ang hula niya. Nagkataon lang ba ang Heaven Illusionary Eye Soul na ito? Sa tingin ni Megan, si Panginoong Matthew ay isang mataas at matayog na Diyos. Siya ay palaging may napakamapagmataas at malamig na karakter. Pero ang kasalukuyang si Mateo ay ibang-iba sa taong iyon sa kanyang impresyon. Sige, kahit ano pa man, basta't patuloy niyang sinusundan si Mateo, palaging may pagkakataon na siyasatin ito. Dahil nasa hangganan na ng puso ni Mateo, paano naging ganoon kadali para kay Megan na maramdaman ang paglabas ni Mateo? Hindi naman sa walang tiwala si Mateo kay Megan, pero ayaw niyang masangkot si Megan sa alitan. Ang Medicine King Hall ay isa sa mga pinakamataas na puwersa sa Divine Realm. Kahit na makapangyarihan ang Bright Moon City, napakahina pa rin ito kumpara sa Medicine King Hall. Lalo na si Megan na isang mahinang babae. Habang dumarami ang kanyang nalalaman, lalo itong nagiging mapanganib para kay Megan. Hindi pinansin ang nangyari kahapon, magkasamang dumaan sa buhay at kamatayan sina Mateo at Megan. Natural lang na ayaw siyang kaladkarin ni Mateo. Nang maayos na ang usapin ni Laika, sabik na si Mateo na umuwi. Pero sa loob ng God-prohibited demon region, mayroon pa ring ilang bagay na kailangang asikasuhin si Mateo. May nangyari pa rin sa panahong ito. Sinabi ng lalaking ito na wala siyang pangalan sa Asher Spirit Tree, kaya binigyan niya ang sarili ng pangalang Mark. Dinala ni Mateo si Mark at sumugod papunta sa lungga ng Thousand Mountain Great Rock Clan, at binigyan ng Rock Clan ng mahigpit na babala. Kung maglalakas loob ang Rock Clan na hawakan ng kahit isang buhok ng Bear Clan at Fox Clan, tiyak na maliligo niya sa dugo ang Thousand Mountain Great Rock Clan. Dahil kasama si Mark na tier 7 expert na ito, hindi man lang nang ahas na huni ang Rock Clan. Ganito rin ang nangyari sa angkan ng mga tigre. Kahit na bumagsak ng husto ang lakas ng angkan ng tigre pagkatapos ng insidenteng ito, mas malakas pa rin ito kaysa sa angkan ng oso at angkan ng soro anuman ang mangyari. Kailangan din ang pagbibigay ng kaunting babala. Matapos ayusin ang lahat, isinama ni Mateo ang lahat at nagtungo muli sa Essence Devouring Confounding Fog. "Haha! Kuya, nakalabas na rin tayo," sabi ni White Light na may masayang tingin. Tiningnan siya ni Mateo ng may kakaibang tingin at sinabing, "Wala talagang epekto sa iyo ang Essence Devouring Confounding Fog na ito. Pagpasok ko pa lang noon, muntik na akong mawala ng malay doon. Kung hindi lang dahil sa paglusot sa Heart-like Monolith Heart Realm noong unang oras, malamang kalansay na ako ngayon." "Huho, kuya, napakayaman mo talaga. Paano ka matitinag ng isang maliit na Essence Devouring Confounding Fog?" Malakas na tawa ni White Light. Umiling si Mateo at hindi na nagsalita. Simple lang ang pag-uusap tungkol dito, pero noong mga panahong iyon, parang buhay na talaga ang nabibitin sa kanya. Kahit gaano pa man kalalim ang kapalaran, hindi talaga naniwala si Mateo noon pa man. Nang dumating ang katotohanan, ang kanyang sarili pa rin ang kanyang inaasahan. Gumalaw ang isip ni Mateo. Lumabas sa tabi sina Megan, Yan-er, at Mark. Ang dalawang taong ito ay nag-aagawan ng paraan para makalabas at makapagpahinga ng kaunti noong nasa God-prohibited demon region. Pagkalabas nila sa Essence Devouring Confounding Fog sa oras na ito, pinakawalan sila ni Mateo. Ngayong naubos na ni Megan ang Asher Spirit Heart Fusing Fluid, mas bumuti na ang sigla at kondisyon ng kanyang buong pagkatao.
Kahit hindi niya magamit ang kapangyarihan ng mata, paminsan-minsan ay magagawa pa rin niyang gamitin ang enerhiya ng asensya. Gaya ng inaasahan, si Mark ay puno ng kuryosidad sa labas ng mundo, kaya't nag-aalangan siyang lumabas at tumingin-tingin. Walang magawa si Mateo at tanging pangako lang ang kaya niyang gawin. Kung tungkol naman kina Laika at Yuan Fei, nanatili pa rin sila sa Vast Heaven Pagoda upang magsaka. Lalo na si Laika. Nitong mga nakaraang araw, desperado siyang nag-cultivate na parang baliw. Bukod pa rito, ang bilis niya sa pag-unlad ay hindi kapani-paniwalang kakaiba. Malapit na siyang makarating sa Crystal Formation Realm ngayon. Pero binalaan din ni Mateo si Mark na pagkatapos niyang lumabas, hindi niya dapat gamitin ang enerhiya ng asensya na higit pa sa Tier 5. Kung hindi, guguho ang buong Endless World. Sapat na ang lakas ng Tier 7 para sirain ang isang maliit na mundo tulad ng Endless World. Ang bawat maliit na mundo ay may kanya-kanyang mga patakaran sa operasyon. Ang mga katutubong martial artist dito ay tatanggap ng mga paghihigpit ng mga patakarang ito. Pero sa mga makapangyarihang nilalang na lumampas sa mga patakaran ng mundong ito, ang ilan sa mga patakaran dito ay hindi naaangkop. Kung si Tommy ay pupunta sa walang hanggang mundo, ang maaari niyang dalhin ay pagkawasak lamang, at hindi siya makakaakyat mula rito. Dahil dala niya ang tatak ng mundo ng mabangis na gale mula pa noong siya ay isinilang. At si Megan ay ipinanganak sa banal na kaharian. Ang taglay niya ay ang kapangyarihang pangregulasyon ng banal na kaharian. Ngunit ang kapangyarihang pangregulasyon ng Divine Realm ay malinaw na mas mataas ang antas kaysa sa kapangyarihang pangregulasyon ng Endless World. Kaya naman, hindi malalampasan ni Megan ang mga paghihirap dito kundi kayang magwasak ng espasyo at makapasok sa Divine Realm. Bago ito, paulit-ulit na hinimok ni Mateo si Mark. Ang lugar na ito ang bayan ni Mateo. Ayaw niyang mamatay ang kanyang mga magulang at mawasak kasama ng maliit na mundo. Kuya, dahil wala na tayo, bumalik na tayo agad. Dahil kalahating taon na ang nakalipas, sa palagay ko ay wala na sa kontrol ang digmaan sa pagitan ng dalawang mundo. Pagmamakaawa ni White Light. Tiningnan ni Mateo ang itim na marka sa kanyang palad at nakangiting sinabi, huwag magmadali. Mayroon pa ring maliit na basurang isda na gustong lumapit at maghanap ng sarili niyang kapalaran. Hayaan na muna natin siyang umalis. Natigilan si White Light, sa kaagad na hinampas ang ulo at sinabing, hay nako, tingnan mo itong alaala ko. Muntik ko nang makalimutan ang basurang iyon. Ngayong pareho na tayong bumuti ng husto ang ating lakas, kailangan na nating hintayin ang basurang ito. 679. Tagasalin, Atlas Studios Patnugot, Atlas Studios. Sa isang lugar sa Endless Forest, isang martial artist ang kasalukuyang tahimik na nakaupo at nagmumuni-muni. Biglang kumirot ang puso niya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, bumungad sa kanyang tingin ang isang ekspresyon ng matinding tuwa. Tiningnan niya ang itim na marka sa kanyang kamay at tumawa ng malakas habang sinasabing, hahaha. Lahat ay darating sa taong naghihintay. Sa wakas, naghintay ako hanggang sa dumating ka. Ang swerte talaga ng batang ito, nakapasok sa Forbidden Death Zone na ito at hindi man lang namamatay. Mukhang maraming kasinungalingan ang mga chismis. Ang tinatawag na Forbidden Death Zone na ito ay wala ng iba pa. Ang martial artist na ito ay si Leonard na mahigpit na nagbantay dito ng mahigit kalahating taon. Nang kakalabas lang ni Mateo mula sa Essence Devouring Confounding Fog, ang marka ng sumpa ng banal na kaluluwa na hindi aktibo sa loob ng kalahating taon ay sa wakas ay nagkaroon ng reaksyon. Kahit na nakapasok na si Mateo sa Forbidden Death Zone, medyo nag-aalala pa rin si Leonard sa huli. Masyadong mabilis ang paglaki ni Mateo. Kung ang lalaking ito ay pumasok sa Forbidden Death Zone ngunit hindi namatay, mahirap siyang patayin sa oras na iyon. May lakas na si Mateo para patayin si Marduk kalahating taon na ang nakalipas. Kung bibigyan lang siya ng kaunting oras, sino ang nakakaalam kung hanggang saan siya lalago? Kaya naman, sa huli ay nagpa siya si Ding Lian na manatili. Gusto kong makita ang tao kong buhay, ang bangkay kong patay na. Sa loob ng kalahating taon na ito, ilang beses na gustong pumasok ni Leonard sa Forbidden Death Zone dahil sa bug zone ng damdamin. Pero sa tuwing darating siya sa harap nito, ang death aura na iyon ay direktang lumalabas, na halos magpaparamdam sa kanya ng pagka-asphyxiated. Sa huli, wala pa rin siyang lakas ng loob na sumugod. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng kalahating taon, talagang lumabas si Mateo mula sa loob. Swoosh!
Agad na nawala si Leonard at mabilis na nagtungo sa direksyon ng marka. Hindi kalayuan ang layo ng marka. Sa bilis niya, 1 oras lang ang kailangan niya para makarating. Ngunit habang papalapit ng papalapit ang distansya, lalong tumitindi ang pagkabalisa sa puso ni Leonard. Anong nangyayari? Ang batang ito ay talagang hindi gumagalaw at hindi gumagalaw. Maaari kayang hinihintay niya akong hanapin siya. Pero kalahating taon pa lang, kahit na mas mabilis pa ang kanyang pag-unlad, ito ay middle stage soul strength lang din. Kahit na kaya niyang tumawid sa mga hangganan para makipaglaban, imposibleng maging katapat ko rin siya. Naisip niya ito sa kanyang puso, ngunit bumagal ang takbo ni Leonard. Binalot ang kanyang puso ng pagkabalisa at pagdududa. Ang batang ito ay napakahusay sa pagpaplano. Ito ba ay ang pagkakaroon ng isang bagay na maaasahan, o sinasadya niyang maglagay ng isang walang laman na kuta? Sa ngayon, ang layo mula sa bahay ni Mateo ay aabutin lamang ng 15 minuto. Dapat ba siyang umalis o manatili? Matapos ang ilang sandali na pagpupumiglas ni Leonard, sa wakas ay nagngingit-ngit siya at nagdesisyon. Hindi ako naniniwala na mayroon siyang lakas para takutin ako pagkatapos ng kalahating taon. Nang pumasok siya, isa pa lang siyang first level soul C. Kung hahayaan ko si Mateo na makawala sa pagkakataong ito, hindi ko matatakasan ang salitang kamatayan doon sa Wind Emperor sa tabi rin ng kanyang kamahalan. Hanggang dito na lang ang naisip, ginamit ni Leonard ang kanyang kakayahan, at mabilis na tumakbo ang kanyang katawan patungo sa direksyon ni Mateo. Pagkalipas ng 15 minuto, ilang itim na tuldok ang lumitaw sa di kalayuan. Unti-unting lumaki ang ilang itim na tuldok na ito. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Ding Lian. Kalahating taon na hindi nagkikita, talagang nakarating na si Mateo sa huling yugto ng Soul Sea. Sa bilis na ito, hindi ba't malapit na siyang makalusot sa Divine Traversing Realm? Magkakaroon kaya ng lakas si Mateo para takutin ang Emperador ng Hangin, ang kanyang kamahalan, kapag nakalusot na ito sa Divine Traversing Realm. Habang iniisip ang mga bagay na ito, hindi napigilan ni Leonard ang panginginig. Ngunit mabilis niyang inalis ang ideyang ito sa kanyang isipan. Tumingin si Mateo kay Leonard nang may ngiti sa kanyang mukha at nakangiting sinabi, "Bakit ngayon ka lang nandito? Ang tagal na kitang hinintay." Hindi nagsalita si Leonard ngunit sinulyapan niya ang ilang tao sa tabi ni Mateo nang may seryosong mukha. Sina Megan at Whitelight, hindi niya sila pinansin. Bagkus, ang kabataang nakaasul na damit na iyon ang nagparamdam sa kanya na hindi niya kayang umunawa. Pero ang aura na ipinakita ni Mark ay bahagyang napapansin, medyo pabago-bago. Sumulyap lang si Leonard ng ilang beses, pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin kay Mateo. Si Mateo ang pinakapinapatamaan ni Leonard. Hindi kailanman inakala ni Leonard na aalis si Mateo sa pagkakataong ito, aakyat pa nga siya ng 2 maliliit na yugto pagbalik niya, at uusad na sa huling yugto ng Soul Sea. Ngunit kahit na ganoon, hindi rin naramdaman ni Leonard na matatalo siya. Sinasadya mong maging misteryoso. Tinawag mo na naman ang babaeng ito. Hindi mo ba iniisip na mahuhulog na naman ako sa kanya at hahayaan ko kayong makatakas? Tumingin si Leonard kay Mateo at sinabing may malamig na ngiti. Natalo na si Leonard minsan. Kung hindi dahil sa pagtawag ni Mateo kay Megan noong panahong iyon, tiyak na hindi siya makakatakas noon. Ang bagay na ito ay nagpalungkot din kay Leonard ng matagal pagkatapos. Natatawang sabi ni Mateo, "Huho, ang pagpapabaya mong mabuhay, itong matandang aso, ay parang pagpapabaya mo na sa sarili mo. Noon, nang ahas ka pang hawakan ang mga nakatatandang kapatid ko sa Fierce Gale World, tapos hinabol mo pa ako. Kailangan nating ayusin ang problemang ito ngayon." Bagamat may ngiti sa mukha si Mateo, ang mga salitang binigkas niya ay puno ng intensyong pumatay. Para kay Leonard, napakatagal na nga niyang tiniis ang kanyang pagtitiis. Bilang kasabwat ni Tommy sa krimen, ang kasalanan ng lalaking ito ay hindi mapapatawad. Kahit hindi siya hanapin ni Leonard ngayon, dadaan pa rin siya rito at lilipulin. Pero dahil sa marka ng banal na sumpa ng kaluluwa ni Marduk, nailigtas nito si Mateo sa ilang problema. Humagalpak ng tawa si Leonard at sinabing, "Hindi mo iniisip na wala kang talo pagkatapos mong makapasok sa late stage Soul Sea, di ba? O sadyang babae lang ang maaasahan mo? Hindi kaya puro babae lang ang alam mong itago habang buhay. Ganito dati sa Fierce Gale World, ganito dati noong huli kitang hinahabol, at ganito pa rin ngayon. Hahaha.
Walang takot na tumawa si Leonard at hindi man lang binigyan ng importansya si Megan. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay hindi ikinagalit ni Mateo, bagkus ay lubos na ikinagalit ni Megan na nasa tabi niya. Sampal. Kumaway ang maliit na palad ni Megan. Agad na naipon ang enerhiya ng asensya at bumuo ng isang sampal, direktang pinalipad si Leonard. Sa ilalim na atake ni Megan, hindi man lang nakapag-react si Leonard. Kahit hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng mata, ang pagpatay ni Megan kay Leonard ay hindi rin gaanong naiiba sa pagpatay ng aso. Kung hindi dahil sa pag-iwan kay Leonard para kay Mateo, patay na sana si Leonard ngayon. Putuo. Putuo. Mabilis na gumapang si Leonard para tumayo. Kahit yakap-yakap niya ang mukha niya gamit ang kamay niya, walang tigil pa rin ang pagluwa niya ng ngipin. Lumalabas na ang sampal na ito ni Megan ay direktang tumama sa kalahati ng kanyang mga ngipin. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, hindi mo na kailangang kumilos pa si Mateo at ako muna ang lilipulin mo. Babala ni Megan. Para sa kasalukuyang Megan, ang pag-insulto kay Mateo ay walang pinagkaiba sa pag-insulto sa kanya. Paano pa naroon ang kahit kaunting bahid ng kahangahangang hangin mula kanina sa oras na ito? Ngayon lang niya nalaman na ganoon pa rin kalakas ang lakas ng babaeng ito. Base lang sa isang galaw ni Megan kanina, ang pagpatay sa kanya ay kasing dali lang ng paglipad ng alikabok. Pero kung may ganoong katulong si Mateo, bakit pa rin siya nito hinabol noong nakaraan? Ang lakas pa talaga ng loob ni Leonard na mamatay ngayon. Hindi dapat ganito ang pakikialam sa mga tao. Tumingin si Mateo kay Leonard, nagkibit balikat at sinabing, ikaw ang humihingi niyan. Hindi ako ang dapat sisihin. Sa sandaling iyon, naiinip na sinabi ni Mark sa tabi, ganito kabastos, lilipulin ko na lang siya ng direkta. Para saan ang pag-uusap ng napakaraming kalokohan sa kanya? Habang sinasabi niya, itinaas din niya ang kanyang kamay. Isang sapalang damapo. Kung dati ay hindi handa si Leonard ng mga oras na iyon, ngayon naman ay talagang marami na siyang inihanda. Gayunpaman, pareho pa rin ang resulta. Sampal. Isang napakalakas na sampal. Puno ng dugo ang bibig ng sinampal na si Leonard. Wala nang natitirang kahit isang ngipin. Ngayon lang natuklasan ni Leonard na ang dalawang katulong na dinala ni Mateo ay madaling mapapatay ng kahit sino sa kanila. Gayunpaman, huli na ang lahat. 680. Nang makita ang patag na mukha ni Leonard, si Mateo ay nagpakita ng kawalan ng magawa. Noong una ay iniisip pa rin niya ang makipag-away ng malaki. Sino ang mag-aakala na si Leonard mismo ang naghahanap ng gulo at talagang hinamon si Megan? Malinaw na hindi rin mabait na tao si Mark. Hindi pa ito napipigilan ni Mateo, ngunit direktang nagpadala na si Mark ng isang sampal na humahagulgol. Naputol na ang ngipin ng kaawa-awang si Leonard bago pa man siya magsimula. Ang 2 taong umaatake, hindi napigilan ni Mateo. Sa simula, iniisip kong bigyan ka ng pagkakataong magkaroon ng patas na laban. Sino ang mag-aakala na tinahak mo ang landas para sirain ang iyong sarili? Kalimutan mo na yan, diretso ka nang umalis. Isipin mo na lang na madali lang ang pag-alis mo, walang magawang sabi ni Mateo. May gusto pa sanang sabihin si Leonard, pero matagal siyang bumulong at hindi niya ito nasabi. Tila wala ring pasensya si Mark na magpatumpik-tumpik pa, diretsong tinapik ang isang palad. Hindi na nakapagpigil pa si Leonard at nadurog siya hanggang maging parang meat paste. Ang galaw na ito ni Mark kanina ay gumagamit lamang ng pinakamataas na tier 5 na lakas. Ngunit hindi man lang nakatanggap si Leonard ng kahit isang galaw. Ang isang tier 7 powerhouse, kahit na tier 5 strength lang ang gamit, ay hindi rin kayang tiisin ng isang tier 5 martial artist. Kasabay ng pagkamatay ni Leonard, unti-unting naglaho ang sumpa ng banal na kaluluwa sa kamay ni Mateo. Ang sumpang ito ay maaari lamang gamitin ng isang beses. Kapag namatay ang may-ari, ang sumpa ay mawawala rin kasama nito. Nakakalungkot na inayos pa rin ni Murdoch Salter ang isang mamamatay tao para kay Mateo bago siya mamatay. Ngunit sa huli, nadala rin nito si Leonard. Para sa kasalukuyang Mateo, si Leonard ay isa lamang maliit na interlude. Dahil kasama niya sina Megan at Mark, kaya nang lampasan ni Mateo ang kahit anong maliit na mundo. Kahit na makaharap niya si Leonard ngayon, isa rin itong tiyak na tagumpay. Kuya, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni White Light. Lumabas ka muna sa Endless Forest. Maghahanap muna ako ng taong magtatanong tungkol sa sitwasyon ng Endless World ngayon.
Ang grupo ng mga taong iyon, Fierce Gale World, ay misteryoso. Paulit-ulit akong may masamang kutob, sabi ni Mateo. Biglang umikot ang mga mata ni White Light, at sinabi niya, sige. Kuya, nakikita kong kakaiba ang bilis mo ngayon. Bakit hindi natin pagsabayin ang distansya at tingnan kung kaninong bilis ang mas mabilis? Nakangiting sabi ni Mateo, gusto mo ba talagang makipagkompetensya? Napukaw ang atensyon ni White Light sa ekspresyon ni Mateo, itinaas ang kanyang ulo, at sinabing, huwag mong malitin ang mga tao. Matapos kong makarating sa Tier 5, ang bilis ko ay ilang beses na mas mabilis kaysa dati. Kahit isang late-stage Tier 5 expert, kaya ko rin siyang pigilan ng husto sa bilis. Hindi ako naniniwala na hindi kita matatalo. Sige. Sa totoo lang, bilang mga supling ng flow ang Light White Tiger, ayoko talagang sirain ang tiwala mo sa sarili, sabi ni Mateo nang may kawalan ng magawa. Huwag kang mayabang. Hinding-hindi ako magpapatalo sa'yo. Taya ko ang kaiabangan ko bilang isang inapo ng banal na halimaw. Agad na nabaliw si White Light. Natatawang sabi ni Mateo, sige, sige. Kaya, simulan na natin. Teka lang, sasama rin ako. May pagkabata rin ang ugali ni Mark. Nang makita ang 2 taong ito na nagsasaya, hindi niya napigil ang sumali. Hindi napigilan ni na Mateo at White Light na umirap sa kanya at sabihin, ikaw, isang Tier 7 powerhouse, nakikipagkompetensya sa amin sa lakas ng binti. Hindi ba't binubuli mo ang mga tao? Sabi ni Mark, susupilin ko ang aking cultivation realm hanggang sa huling yugto ng Tier 5. Walang lakas na sabi ni Mateo, sige. Sana hindi na kayo umiyak maya-maya. Sa pagkakataong ito, hindi na nakatiis si Mark, Punk, huwag kang magpanggap na may kakayahan ka. Kahit napigilan ko ang aking kaharian sa huling yugto ng Tier 5, hindi mo rin ako maaaring mapanalunan. Pinipigilan ang kanyang kaharian sa huling yugto ng Tier 5, ngunit si Mark ay mayroong mga pag-unawa sa Heavenly Dawn ng Tier 7. Ang ganitong uri ng transcendensya ay nasa lahat ng aspeto. Ganito rin ito sa mga tuntunin ng teknik ng paggalaw. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi man lang nahadlangan ni Leonard ng 8th level Soulsea ang kahit isang galaw ng pigilan ni Mark ang kanyang lakas sa Tier 5. Ngumiti lang si Mateo, tumingin kay Megan, at sinabing, Larissa, kayo ni Yanner ang maghatol kung gayon. Ngumiti si Megan ng matamis at sinabing, walang problema. Inayos ng 3 tao ang kanilang mga paghahanda. Nang sabihin ni Megan na, simulan na, nagtakbuhan palabas ang 3 tao na parang mga palasong papalabas sa pana. Sandaling nagtakbuhan ang 3 tao. Pantay ang kanilang pagkakatugma. Hahaha. Kuya, ganito lang ba kabilas ang kaya mo? Dahil ganoon nga, hindi ako magiging magalang. Tumawa ng malakas si White Light at muling binilisan ang kanyang bilis, direktang napatalon sina Mark at Mateo. Punk! Ito na ang lakas mo. Kung ganito lang kalakas ang kaya mo, hindi rin kita sasamahan sa pagtugtog. Gumalaw ang figure ni Mark. Isang berdeng anino ang agad na humiwalay kay Mateo. Nang makita ang kilos ng 2 tao, bahagyang kumunat ang noo ni Mateo habang tumatawa, itong lakas na to. Masyado nyo rin akong minamaliit. Kun pang bloodline, buhayin. Wind Thunder Extreme Light Shuttling Art, ganap na paglaya. Ang figure ni Mateo ay parang isang bahaghari na humihiwa sa kalangitan, hinahabol ang 2 taong nasa unahan ng may napakabilis na bilis. Napakabilis ng 3 tao. Ang mga martial artist na medyo kulang sa lakas ay hindi kayang sabayan ang kanilang bilis. Pero ang Mateo sa pagkakataong ito ay unang nakarating kahit na mas huli ang paglulunsad, at unti-unting nabawasan ang agwat. Ang lakas ng kanyang mga binti ngayon ay mas mabilis pa ng kaunti kaysa kina White Light at Mark. Ang maliit na pagkakaibang ito ay sapat na upang matukoy ang pangwakas na resulta. Mabilis na nahabol ni Mateo si Mark, at pagkatapos ay nalampasan niya ang White Light. Sa wakas, lalong lumawak ang kanilang pagitan. Malinaw na hindi na naabutan ni na Mark at White Light si Mateo. Panalo si Mateo. Anunsyo ni Megan sa huling resulta. Tumigil din ang 3 tao. Nakayuko ang itsura ni White Light habang sinasabi, niloko mo ako, kuya. Noong araw na nakikipaglaban ka kay Mark, halatang hindi ganoon kabilas ang bilis mo. Sabi rin ni Mark, oo.
Mukhang tumaas ng malaki ang bilis mo ngayon kumpara noong araw na iyon. Anong nangyayari? Nakangiting sabi ni Mateo, syempre, ang mga martial techniques ay para sa mas mahusay na paggamit. Ang aking Wind Thunder Extreme Light Shuttling Art ay nasa perpekto na. Maliban na lang kung ito ay nasa peak Divine Traversing Realm Martial Artists, kung hindi, napakahirap ng mahabol ang aking bilis. Hindi naman siguro, di ba? Hindi ba't napakabilis ng cultivation ng martial technique mo? Nabigla si White Light hanggang sa mapaawang ang bibig niya. Alam niya ang Wind Thunder Extreme Light Shuttling Art ni Mateo at alam din niya kung gaano kahirap sanay ang martial technique na ito. Kung ibang tao ang nagal-inang nito, kung wala ang 8 hanggang 10 taon, makakalimutan nila ang pag-abot sa malaking tagumpay. Pero gaano katagal kaya ginamit ni Mateo mula simula hanggang katapusan? Para linangin ito ng perpekto. Naunawaan ko ang wind flow true intent at taglay ko ang origin magnetism spirit wood. Hindi magiging mahirap sanayin sa akin ang martial technique na ito, nakangiting sabi ni Mateo. Ang ibang mga taong nagpapaunlad ng pamamaraang ito ng paglilinang ay unti-unting nauunawaan ang tunay na layunin. Ngunit si Mateo ay mayroon ng 2 uri ng tunay na layunin. Ang paglinang nito ay natural na napakabilis. Maaaring ganoon nga, pero kahit na ganoon, napakasama pa rin ang bilis ng cultivation mo. Reklamo ni White Light. Magsasalita na sana si Mateo pero may narinig siyang ingay mula sa malayo. Hindi niya sinasadyang kumunat ang noo niya at sinabing, mukhang may mga taong nag-aaway. Tara, pumunta tayo roon at tingnan ang mga balita sa labas ng mundo habang ginagawa natin ito. Natural lang na walang anumang pagtutol ang lahat. Mabilis na nakarating ang iilang tao sa lugar ng labanang iyon. Hindi ganoon kalakas ang lakas ng grupo ng mga taong iyon dahil nasa si Transformation Realm lang sila. Natural lang na hindi matutuklasan ng lakas na ito si Mateo. Ngunit napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng lakas ng 2 partidong ito. Malinaw na isang panig ang tumatakas hanggang dito, pagkatapos ay napalibutan. Ang isang panig ay may mga 10 tao lamang, habang ang kabilang panig ay may 12-dosenang tao. Napakaganda ng paningin ni Mateo. Nang tumingin siya sa paligid, hindi niya napigil ang magdilim ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mateo, kilala mo ba sila? Nihalata ni Megan ang kakaiba ni Mateo at nagsalita upang magtanong. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.